Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 2376. Ang mga salita ni Philip ay ikinagalit ng grupong ito ng mga mayayamang bata mula sa Hilaga. Lahat sila ay mga anak ng pamilya ng mga alagad. Sila ay layaw at protektado mula pa noong bata pa. Kailan pa sila napag-alitan ng ganito? Damn it, napakayabang ng batang ito. Ganun na ba kaya yabang ngayon ang mga casual disciples na inimbitahan ni Cherry Villa? Brat, how dare you talk to Ronan like that? Gusto mo bang mamatay? Hehe, I think sinasadya ni Cherry Villa na pahirapan kami. Nakahanap talaga sila ng isang mahina at bulok na tao para ipahiya kami. Talagang pinalakpakan ko sila sa paggawa nito. Ang grupo ng mga bata mula sa mga pamilyang disipulo ay walang humpay na nagdaldalan, patuloy na kinukutya at sinusungitan si Philip habang minamaliit din si Cherry Villa. Malamig na sabi ni Ronan, "Dude, wala akong pakialam kung ano ka casual o kung saang pamilya ng alagad mula sa timog ka nabibilang. Dapat humingi ka ng tawad sa amin sa kawalang ingat mo ngayon lang o babayaran mo." Sa oras na ito, maraming nanunood sa malapit ang nanunood sa kaguluhan. Nag-usap sila sa isa't isa. Banal na tae. Hindi ba iyan ang ikatlong young master ng Singer family, si Ronan Singer? Oo, hindi ko inaasahan na nandito si Ronan. Ang pamilyang Singer ay isa sa mga may-ari ng Terrain Villa sa Hilaga at isa sa mga nangungunang 10 supernatural na pamilya sa hilagang mundo ng disipulo. Hehe, patay na ang batang iyan. Ang pakikialam kay Ronan Singer ay simpleng panliligaw sa kamatayan. Umabot sa pandinig ni Philip ang usapan ng mga nanunood. Nakakunot ang noo niya habang nakatingin sa grupo ng mga tao sa harapan niya. Ang pamilyang Singer mula sa Hilaga. Isa sa nagtanong 10 supernatural na pamilya sa hilagang mundo ng disipulo. Napakunot noo si Philip. Siya ay bago sa mundo ng mga disipulo at hindi pa alam ang maraming bagay. Kaya naman, muli siyang tumalikod at gustong umalis. Gusto lang niyang hanapin si Win at ibalik ito. Gayunpaman, hindi pumayag si Ronan Singer. Siya ang pangatlong batang master ng pamilyang Singer, isang sikat na supernatural na pamilya ng disipulo sa Hilaga. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa maliit na lugar na ito sa timog para lumahok sa Disciple Conference na ginanap sa Cherry Villa. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ng hindi kilalang casual na tao. Isang kahihiyan iyon sa kanya at sa pamilyang Singer. Tumigil ka dyan. Galit na galit si Ronan at malamig na sumigaw. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa galit. Kanina pa siya nalilibyugan sa mga taong nakapaligid sa kanya, pero ngayon, ang batang ito ay talagang walang galang sa kanya. Ito ay mapangahas. Sa dagandong, ang kamay ni Ronan ay hugis kuko habang hawak niya ang balikat ni Philip na may nakakatakot na energy pressure. Sa pagkakataong iyon, napakunot ang noo ni Philip at napatigilid habang hinahampas ang palad sa dibdib ni Ronan. Bang! Si Ronan ay pinalipad ng ilang metro ang layo. Dahil din iyon sa pagpigil ni Philip sa sarili. Kung tutuusin, nandito siya para maghanap ng isang tao, hindi manggulo. Bukod dito, wala siyang masyadong alam tungkol sa supernatural na mundo ng disipulo sa Hilaga at ayaw niyang magkaroon ng gulo. Huwag mo akong pakialaman. Malamig na sabi ni Philip at tumalikod na para umalis. Doon, tumigil si Ronan sa pagsuray-suray pabalik. Nanlamig ang mga mata niya habang nakahawak sa dibdib at galit na naramdaman kay Philip. Patay ka! Napaungol si Ronan sa galit. Siya ang ikatlong young master ng pamilyang Singer, kung tutuusin. Ang kanyang lakas ay umabot na sa ikatlong sona. Sa susunod na buwan, papasok siya sa ika-4 na sona sa likod ng pintuan ng Nonagon para mag-aral. Sinamantala niya ang pambihirang holiday time sa Nonagon para bumalik at bumisita. Hindi niya akalain na makakabunggo siya ng ganito katigas ngunit walang alam na talunan dito. Kabanata 2377. Kasunod ng dagandong ni Ronan, pinagsabihan din si Philip ng iba pang mga anak ng mga pamilyang alagad na kasama ni Ronan. Hoy, how dare you make a move laban kay young master Singer? Ang lalim mo dito. Wala namang gagawin si Ronan sa'yo kanina. How dare you fight back? Number 65 siya sa disciple list. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagdurog ng langgam. Lumuhad ka kaagad at humingi ng tawad kay young master Singer. Kung hindi, hindi kami magiging madali sa iyo. Nagpatuloy ang sigaw ng grupong ito. Kung tutuusin, ang lakas na ipinakita ni Philip kanina ay medyo kahanga-hanga. Gayunpaman, sa kanilang mga mata, siya ay isa pa ring langgam. Ito ay dahil nasa ika-65 na ranggo si Ronan sa listahan ng disipulo.
Ang disciple list ay isang rankang batay sa lakas ng mga alagad sa bansa. Ang mga alagad na maaaring nasa listahang ito ay pawang mga eksperto sa bansa. Isa rin itong katayuan na hinahangad ng hindi mabilang na mga tao. Maraming tao ang ipagmalaki na mapabilang sa listahang ito. Siyempre, maraming nakatagong talento ang walang pakialam sa pagraranggo ng mga listahan. Gayunpaman, ang listahan ng mga disipolo ay nagkaroon pa rin ng malaking impluwensya sa mundo ng mga disipulo. Bilang ika-65 na disipulo sa listahan, si Ronan Singer ay hindi isang ordinaryong tao. Nang sabihin ng mga taong ito na si Ronan ay nireranggo sa listahan ng disipulo, ang lahat ng mga nanunood ay napabuntong hininga. Nako, ika-65 talaga siya sa disciple list. Holy shit, I remember na 70th lang siya last time. Sa maikling panahon, umunlad na siya sa 65. Ang pamilya ng Singer ay kamangha-mangha, talaga. Magbubunga ba sila ng isa pang talentadong henyo? Excited na pinag-usapan ito ng mga nanunood. Mayroong 200 na pwesto sa listahan ng disipolo. Ang ika-100 na lugar ay malinaw na paghahati, na nakikilala ang mga disipulo ng pangalawang sona mula sa ikatlong sona. Ang ika-50 na lugar ay isa pang malinaw na paghahati, na nakikilala ang mga disipulo ng ikatlong sona mula sa ika-4 na sona. Ang ika-20 na lugar ay nakikilala ang mga disipulo ng ika-4 na sona mula sa ika-5 sona. Ang nangungunang 10 ay ang mga freak at henyo ng 5th zone at mas mataas. Sa kasalukuyan, 6 sa nagtanong 10 alagad ang kinuha ng mga hari ng mga alagad sa bansa. Siyempre, ang ranking ay hindi sila mismo ang nagdetermine kundi ng mga alagad at ng mga institusyon ng disciple list sa bansa. Ito ay batay sa kabuoang lakas ng mga haring ito ng mga alagad. Kabilang sa mga ito, ang ilang mga hari ng mga disipulo ay hindi kasama sa listahan ng mga disipolo dahil sa kanilang mga kasunduan sa pagiging confidential. Si Fennel Lay ay nasa ika-4 na ranggo sa listahan ng disipulo. Bukod dito, ito ang ranking mula 5 taon na ang nakakaraan. Ang tatlong nasa unahan niya ay mga nakatagong talento na hindi pa lumitaw sa secular na mundo o mundo ng disipulo. Sinasabi na ang tatlong iyon ay nag-aaral sa likod ng pintuan ng Nonagon at sinusubukang pumasok sa ika-6 na sona. Lalo na sa pagbubukas ng ika-7 sona noong nakaraang pagkakataon, nabalitaan na ang tatlong taong ito ay pumasok sa ika-6 na sona para mag-aral. Ang isa sa kanila ay naging bagong hari ng mga disipulo ng ika-6 na sona. Siyempre, ang mga ito ay mga alingaw-ngaw lamang sa mundo ng mga disipulo at hindi pa dapat ma-verify. Gayunpaman, si Ronan ay nasa ika-65 na ranggo sa listahan ng disipulo, na sapat na upang patunayan ang kanyang lakas. Hoy, bakit nakatayo ka pa dyan? Nairita ka ba pagkatapos marinig ang ranking ni Ronan? Isang gwapo at maselang lalaki sa likod ni Ronan ang nanunuya sa sandaling ito. Hehe, iniisip ko yata kung paano lumuhad at humingi ng tawad kay Ronan. Ang mga disipulong ito ng Timog at mga casual ay isang kahihiyan lamang sa ating supernatural na komunidad ng disipulo. Oo, tama si Joey. Sinasabi ko na ang Terrainvilla ay dapat na sakupin ang mundo ng mga disipulo sa Timog. Kabanata 2378. Nagsimulang magyabang ang grupo ng mga mayayamang bata. Puno rin ng panunuya si Ronan. Nang may panginginig sa mukha, itinuro niya si Philip at mayabang na sinabi, "Anak, hindi ako interesadong malaman ang pangalan mo, ngunit kung lumuhad ka kaagad sa akin, ng tawad sa akin, at aminin sa lahat ng komunidad ng mga disipulo, sa Timog ay basura, iisipin kong palayain ka. Kung hindi, talagang aalisin ko ito sa iyo. Maging ang iyong pamilya ay hindi maliligtas. Ang malas mo sa panggugulo mo sa akin." Wow! Napakawalang awa ni Ronan Singer. Tapos na. Napaka-reckless nitong lalaking ito. Paano niya kinakatawan ang komunidad ng mga disipulo sa Timog na supernatural? May nakilala ba sa lalaking ito? Lahat ay umiling, na nagpapakita na hindi nila kilala si Philip. Napaka-unfamiliar ng mukha niya. Hehe, kahit sino pa siya, sa tingin ko, dapat siyang lumuhad at humingi ng tawad. Kung tutuusin, ang buhay niya ang pinakamahalaga. Gayunpaman, habang minamaliit ang lahat ni Philip, umaasa siyang luluhod pagkatapos niyang marinig ang pagbabalita ni Ronan at malaman na ang kabilang partido ay nasa ika-65 na pwesto sa listahan ng mga disipolo. Malamig na sinabi lamang ni Philip, "Maligaw ka." Parang tinamaan ng kulog, nagulat ang lahat. Agad na napabuntong hininga ang lahat. Holy shit, baliw ba siya? Idiot ba ang lalaking iyon? Nililigawan lang niya si kamatayan. Nako, kung Ronan, magagalit, tiyak na mamamatay ang lalaking ito sa mismong lugar. Sa mabilis na pagbabago ng ekspresyon, agad na nagalit si Ronan sa mga sinabi ni Philip.
Patay ka! Si Ronan ay umungal at sumugod, naging isang itim na anino at sumipa palabas. Sa isang galaw na ipinagmamalaki niya, sinipa niya ang dibdib ni Philip na parang dragon na nag-iiba ng buntot nito. Ito ay isang natatanging pamamaraan ng pamilyang Singer. Ito ang pinaka-nakamamatay na hakbang na ipinagmamalaki ng pamilyang Singer. Maliwanag na sinadya ni Ronan na pumatay. Nang makita ng mga nanonood ang pagpatay kay Ronan, nagulat sila. Siguradong mamamatay ang batang iyon. Ang dragon na nag-indayog ng buntot nito. Yan ang sikat na teknik ng Singer family. Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali ni Ronan. Talagang ginagamit niya ang discarding ito para harapin ang isang casual. Nag-improve na naman ang lakas ni Ronan. Ang kanyang kontrol sa mga tuntunin ng material at enerhiya ay tama lang. Baka papasok na siya sa 4th zone. Gayunpaman, nang isipin ng lahat na siguradong patay na si Philip, gumawa siya ng kanyang hakbang. Nang may lamig sa kanyang mga mata, naramdaman ni Philip ang kanyang kamay at hinawakan ang kanang binti ni Ronan, na nababalot ng material na enerhiya at nagdala ng lakas na katumbas ng 1,000 libra. Sa mahinang putok ay tumama ang sipa ni Ronan sa kanang kamay ni Philip. Gayunpaman, ang kanyang sipa ay na-diffuse din ni Philip ng madali at walang kahirap-hirap. Gulat na gulat si Ronan, puno ng takot ang mukha. Ang kanyang killing move ay nahuli ni Philip ng ganoon lang. Napakalakas ba ng lalaking ito? Kaagad pagkatapos, sumilay ang lamig sa gilid ng mga mata ni Philip habang sinasabi niya, humiling ka. Huwag mo akong sisihin. Basag. Isang malutong na tunog nang nabali ang buto ng binti ang umalangaw-ngaw sa buong bulwagan. Pagkatapos, itinaas ni Philip ang kanyang kanang kamay, hinawakan ang binti ni Ronan, at itinapon siya na parang basura. Pinalipad niya si Ronan ng 12-dosenang metro ang layo bago siya bumagsak ng husto sa isang glass wall. Clatter! Ang buong bulletproof glass wall ay sumambulat sa isang iglap. Bumagsak si Ronan sa lupa at hindi makagalaw saglit. Natahimik ang lahat. Napatulala sila sa tagpong ito na may dilat na mga mata. Imposible. Napakalakas niya. Banal na baka. Naalis si Ronan sa isang galaw lang. Kabanata 2379. Napatulala ang lahat. Si Ronan ang pangatlong young master ng pamilyang Singer, na isa sa mga nangungunang 10 supernatural na pamilyang disipulo sa Hilaga at isa sa mga may-ari ng Terrain Villa. Ang sikat na pamamaraan ng pamilyang Singer ay napatunayan na sa paglipas ng panahon. Sa sandaling ginanap ang diskarte ng pamilyang Singer, ang dragon swinging its tail, hindi na ito magaganap kahit na laban sa isang tao sa parehong kaharian. Gayunpaman, ngayon, bilang ika-65 na ranggo na disipulo sa kasalukuyang listahan ng disipulo, si Ronan Singer ay natalo sa isang galaw ng isang hindi kilalang tao. Talagang nakakatakot. Sino ba itong lalaking ito na may masungit na mukha sa harap nila? Nasa disciple list din ba siya? Gayunpaman, pamilyar ang lahat sa 200 disipulo sa listahan, hindi kasama ang kanilang mga anak ng mga nakatagong pamilya at casual. Casual ba talaga siya? Naging ina po ba siya ng isang nakatagong pamilya? Bukod dito, sa paghusga mula sa kanyang ginawang talunin si Ronan sa isang galaw, ang kanyang lakas ay hindi bababa sa ika-4 na zona. Sa madaling salita, ang isang lalaking tulad nito ay dapat nasa top 50 sa disciple list. Natahimik ang lahat. Ang mga disipulo at supernatural na nanunood sa kaguluhan ay tumahimik, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Nakakatakot ang pagkakaroon sa top 50 ng disciple list. Sa napakaraming tao dito, ang pinakamakapangyarihan ay nasa top 100 lamang. Si Ronan ay itinuturing na pinakamalakas, ngunit siya ay nasa ika-65 na pwesto lamang. Nang makita si Ronan na nakahandusay sa lupa ng hindi bumabangon, ang mga mayayamang bata na kasama niya ay mabilis na humakbang para tulungan siyang makatayo. Anak, patay ka! How dare you beat the third young master of the Singer family? Hinding-hindi ka pababayaan ng pamilyang Singer. Ang lahat ba ng mga disipulo at supernatural sa timog ay bastos? Mr. Burdock, mangyaring pumasok at turuan ang mangmang na batang ito ng magandang aral. Maghayganti kay Ronan. Ang mga bata mula sa hilagang mga pamilya ng disipulo ay puno ng galit at umuungal. Malamig na sumulyap sa walang malay na si Ronan ang matanda na nakasunod sa kanila sa buong panahon bago ito bumaling upang titigan si Philip, ang mga mata nito ay puno ng hanggaring patayin. Pagkatapos, sa likod ng kanyang mga kamay, lumabas siya at sinabi sa malungkot na boses, Junior, lumuhod ka at hintayin ang aking young master na magising at parusahan ka, o babaliin ko ang mga paa mo ngayon. Pagkatapos ay maaari mong hintayin na magising ang aking young master at parusahan ka. Ang hangarin ng pagpatay ay tumaas mula sa katawan ng matandang ito at napukaw ang hangin sa paligid na may mga alon ng ginaw.
Bukod dito, lumakas ang pagbabago-bago ng enerhiya mula sa matanda hanggang sa maabot niya ang rurok ng ika-4 na sona. Isang alagad sa tuktok ng ika-4 na sona. Napabuntong hininga na naman ang lahat. Siya ba si Mr. Burdock, isa sa 7 ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer? Tama, siya na. Minsan niyang pinatay ang 12 disipulo ng Shadow Organization na mula sa ika-3 sona at malubhang nasugatan ang 3 disipulo mula sa ika-4 na sona. Wow! Sinama talaga siya ni Ronan. Patay na ang batang iyon. Muling lumundag ang emosyon ng mga nanunood sa mga tinging nakatatakot. Si Mr. Burdock ay isa sa 7 ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer. Usap-usapan na ang mabilis na pag-unlad ng pamilya Singer ay dahil sa lihim na tulong ng 7 ekspertong tagapag-alaga, si Mr. Si Burdock ay nagkaroon ng reputasyon sa hilagang disipulong supernatural na mundo at minsan ay naging guro sa Nonagon, ngunit kung saan ay nagretiro siya at na-recruit ng pamilyang Singer. Kabanata 2380. Bilang isang disipulo na maaaring humawak ng posisyon sa pagtuturo sa Nonagon, hindi nasusukat ang lakas ni G. Burdock. Someone even exclaimed, "I found it." Si Mr. Burdock ay nireranggo sa ika-49 sa nakaraang listahan ng disipulo. Isa talaga siyang disipulo ng 4th zone. 49. Hay nako, sobrang lakas. Masisira ang batang iyon ngayon. Hehe, who cares? Maghintay at manood ng palabas. Marahil ang mga alagad ng Hilaga at Timog ay muling lalaban sa pagkakataong ito. Sa gitna ng walang humpay na daldala ng mga tao, nawala ng pasensya si Philip. Halos hindi na siya makapaghintay na mahanap si Win, kaya nang lumabas si Mr. Burdock, dumilim ang kanyang mukha. He said grimly, "I don't want to waste time with you. Dahil gusto mong lumaban, gamitin mo ang iyong buong kapangyarihan." Nagkagulo ang mga tao. Ang yabang na lalaki. Sinubukan ba niyang sumugod sa kanyang kamatayan? Gusto niya talagang gamitin ni Mr. Burdock ang kanyang buong lakas. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Mr. Burdock at nakangising sinabi, "Mabuti. Napakayabang na bata. Naghahanap ka ng kamatayan." Kaagad, pinakawalan ni Mr. Burdock ang kanyang kontrol sa mga tuntuning material at enerhiya. Itinaas niya ang kamay at humampas. Agad na natatakpan ng matutulis na yelo ang kanyang katawan. Pagkatapos, galit siyang umungol at binatukan si Philip, Dragon Slash. Daggendong. Umalangaw-ngaw ang daggendong ng dragon sa bulwagan. Isang bugaw puting dragon na gawa sa yelo ang biglang lumitaw sa likod ni Mr. Burdock at umikot sa paligid niya. Ibinuko nito ang malalaking panga at sinunggaban si Philip. Sa sandaling lumitaw ang Ice Crystal Dragon, ang temperatura sa nakapalibot na 100 metro ay biglang bumaba sa nagyayelong punto. Maging ang mga bulaklak at halaman sa paligid ay natatakpan ng puting lamig. Ang Ice Dragon na ito ay naglabas ng napakalakas na presyo ng enerhiya, at ang nakakabinging daggendong nito ay nabigla sa lahat hanggang sa kanilang kaibuturan. Napabuntong hininga ang lahat. Dahil sa napakalakas na suntok, halos tiyak na mamamatay ang kalaban. Ang gayong bagyo ng enerhiya ay sapat na upang sirain ang sinumang disipulo o supernatural sa ika-3 tuktok ng sona. Gayunpaman, sa takot ng lahat, itinaas lang ni Philip ang kanyang kilay at walang pakialam sa umaatungal at papalapit na higanteng Ice Crystal Dragon. Ang imahe ng dragon ay malinaw na makikita sa kanyang mga mag-aaral. Sa isang mahinang ngiti, itinaas niya ang kanyang kamay at gumawa ng isang grabong motion sa dragon sa kalangitan. Boom! Sa kalangitan, ang nagngangalit na ice crystal na dragon ay nabasag sa isang iglap at naging hindi mabilang na mga ice cube na nahulog mula sa langit. Panghihimasok sa pagsusuri. Patay na katahimikan. Lahat ay nakatingin sa eksenang ito na hindi makapaniwala. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoong paraan. Maging si Mr. Burdock ay natulala. Paano ito naging posible? Mayroon ka bang katangian ng tubig? Agad namang nag-react si Mr. Burdock, puno ng galit at gulat ang mukha. Ito ang tanging paliwanag. Ang isang tao lamang na may parehong katangian ay maaaring makagambala sa kanyang mga patakaran at material na kontrol. Bukod dito, mas mataas ang pagkaunawa at pagkakapit ni Philip sa katangiang ito kaysa sa kanya. Marahil ay mas tumpak na sabihin na ang lakas ng kanyang kalaban ay isang kaharian na mas mataas kaysa sa kanya, siya kaya ay isang alagad ng ika-5 sona. Hindi. Talagang imposible. Imposibleng magkaroon ng lakas ng 5th zone sa murang edad, si Mr. Burdock ay namangha bago siya umungol ng galit, "Bata, hiniling mo ito." Kabanata 2381. Ang katawan ni Mr. Burdock ay lumundag sa isang mabangis na momentum, at ang kanyang mga damit ay bumukol din at nanginginig sa sumasabog na enerhiya.
Tumindig ang kulay abo niyang buhok habang tila dalawang matalim na talim ang kanyang mga kilay. Isang napakabagsik at napakalakas na presyo ng enerhiya ang tumaas sa loob ng 1 metrong radius sa ilalim ng kanyang mga paa, na bumabalot sa kanyang buong pagkatao sa loob nito. Parang si Mr. Burdock ang nasa gitna ng energy storm. Ang kanyang mga mata ay naging bughaw at puti sa isang iglap pagkatapos. Roar! Ibinuko niya ang kanyang bibig at umungol, ibinagsak ang kanyang mga kamay sa lupa. Dumagundong. Biglang, kasama si Mr. Burdock bilang sentro, isang layer ng puting yelo ang mabilis na nabubuo sa lupa. Sa isang segundo, ang yelo ay nagyelo sa buong lugar sa loob ng 1 milyang radius. Tapos, boom! 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 Siyam na mabangis na ice crystal na dragon ang lumabas mula sa ilalim ng layer ng yelo sa lupa. Ang langit ay kumikinang ng napakatalino. Siyam na ice crystal dragon na halos 10-10 metro ang haba ay bumagsak sa yelo mula sa lupa. Ang siyam na umaatungal na mga dragon ay nagdulot ng kalituhan sa bulwagan, na nabasag ang bubong na bakal na salamin. Clatter! Ang basag na salamin sa kalangitan at ang mga nakasisilaw na ice crystal na dragon ay bumubuo ng isang nakakagulat na eksena. Natigilan ang lahat ng mga alagad at supernatural na naruroon. Ang gayong apocalyptic na eksena ay parang wala pa silang nakita. Ito ba ang lakas ng isang alagad ng ika-4 na sona? Ito ay masyadong malakas. Ang ganitong paraan ay sapat na upang sambahin nila si Mr. Burdock mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Slash! Galit na sigaw ni Mr. Burdock, nagniningning ang kanyang mga mag-aaral sa kulay ng mga kristal na yelo. Ito ay isang reaksyon sa katangian ng yelo na itinulak sa sukdulan. Nag-iba ang ekspresyon ni Philip habang nakatingin sa kanya na ice crystal na dragon na lumusot mula sa langit. Ang pag-atake na ito mula sa matandang kot ay talagang nagpakita ng lakas ng ika-5 zone. Gaya ng inaasahan sa henerasyon ng mga alagad. Ang lakas nila ay malalim. Gayunpaman, nanatiling walang takot si Philip. Tumangala siya sa siyam na higanteng ice crystal na mga dragon na umaatungal at supang pababa mula sa langit. Tinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at tumalon sa ere. Pagkatapos, gamit ang kanyang mga kamay, gumuhit siya ng mga bilog sa kanyang tagiliran. Isa-isang nabuo ang mga puting espada ng enerhiya na parang pabilog na pamaypay kung saan si Philip ang sentro, na unti-unting bumukas at nabuo ang buong bilog. Pagkatapos, pinagdikit ni Philip ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at gumawa ng isa pang imahe ng isang matalas na espada. Ang bilog ng puting enerhiya ng mga espada sa tabi niya ay nag-vibrate sa nakakapangilabot na panginginig at nakakatakot sa presyo ng enerhiya. Ang matulis na enerhiya ng espada ay nagngangalit sa lugar na ito. Ang langit ay napuno ng mga tunog ng mga kumakalat na espada. Slash! Umungol si Philip. Hindi mabilang na mga puting espada ng enerhiya na nakatutok sa siyam na higanteng ice crystal na dragon na umuungal at lumilipad mula sa langit. Naghiwa-hiwalay sila sa galit. Isa-isa, ang mga puting espada ng enerhiya ay naglaslas sa katawan ng mga ice crystal na dragon at tumusok sa kanilang malalaking panga. Ang buong eksena ay lumikha ng isang mahusay na epekto. Ang mga puting espada ng enerhiya ay bumangga sa mga ice crystal na dragon, na naging sanhi ng parehong pagkabasag at pagbagsak ng tuluyan. Ang buong kalangitan ay bumuo ng isang lubhang nakakagulat na eksena. Boom! Sa huling minuto, ang siyam na ice crystal na dragon at ang hindi mabilang na puting mga espada ng enerhiya ay nabasag ng magkasama. Kung saan sila nagkabanggaan, nabuo ang isang nakasisilaw na puting enerhiya na storm halo. Kabanata 2382. Dumagundong. Nawalan ng kulay ang mundo. Ang langit ay napuno ng mga nakakabasag na kristal na maliwanag at nakasisilaw. Pinakalat ni Philip ang pinakamalakas na pag-atake ni Mr. Burdock ng mag-isa. Agad na tumahimik ang bulwagan. Ang langit ay nakasisilaw na puti. Si Mr. Burdock ay nakatayo sa lugar at tumangala sa hangin. Akala ng lahat ay mamamatay si Philip sa pag-ataking ito. Gayunpaman, nang mawala ang puting liwanag, nakita nila ang isang figure na umaaligid sa hangin na may 12-dosenang puting enerhiya sa mga espada na nakabitin sa tabi niya. Gamit ang isang kawit ng mga daliri ni Philip, ang mga enerhiya na espada na ito ay nakatutok kay Mr. Burdock sa lupa. Pagkatapos, tulad ng mabilis na pagpapaputok ng mga bala, isang stream ng enerhiya ng mga espada ang nagpaputok kay Mr. Burdock. Sa sandaling ito, tinitigan ni Mr. Burdock ang figure sa kalangitan. Isang malakas na banta ng kamatayan ang bumalot sa kanyang puso. Ang ika-5 zone. Sa sandaling ito ng kamatayan, sa wakas ay natukoy niya na ang binatang ito ay umabot na sa ika-5 zona. Boom! Nayanig ang lupa habang umuusok ang usok kung saan-saan.
Ang lugar kung saan nakatayo si Mr. Burdock ay agad na natatakpan ng mga puting espada. Perpekto at tumpak na strike. Nang mawala ang usok at alikabok, ang lugar kung saan nakatayo si Mr. Burdock ay gumuho. Para naman kay Mr. Burdock, ang kanyang katawan ay tinusok ng hindi mabilang na puting enerhiya sa mga espada, at siya ay napuno ng dugo. Pagkatapos, nag-aatubili siyang nahulog sa pool ng dugo. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Sa sandaling iyon, walang ibang nang-ahas na tingnan si Philip. Ang ganitong paraan, ang mapanirang puwersa. Kahit isa sa 7 ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer ay pinatay niya. Banal na tae. Mas malakas pa siya kay Mr. Burdock. Sa kasong iyon, dapat na siya ay nasa tuktok ng ika-4 na sona, kung hindi sa ika-5 sona. Agad na napalunok ang lahat at hindi naglakas loob na gumawa ng ingay. Masyadong nakakatakot ang kanyang lakas. Dapat ay nasa top 20 man lang siya ng disciple list. Napakabata pa niya. Sino ba naman itong lalaking ito? Siya kaya ay isang hari ng mga alagad. Bumagsak si Philip sa lupa at walang pakialam na tumingin kay Ronan at sa iba pang nakatayong roon ng tahimik. Sa labanan ngayon, ang sabi ni Philip ay ganap na ganap sa komunidad ng mga disipulo sa Hilaga at Timog. Mag-isa niyang pinatay ang ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer mula sa hilagang lugar. Mahuhulaan na ang pamilyang Singer ay talon sa galit at magpapadala ng mga eksperto para humingi ng paliwanag. Natural na naiintindihan ito ni Philip, kaya pagkababa niya, naglakad siya papunta kay Ronan at sa iba pa. Sa sandaling ito, nagising na si Ronan. Sumasakit ang kanyang puso matapos mapanood ang eksena ng pagpatay ni Philip kay Mr. Burdock. Sa sandaling ito, nang makitang papalapit si Philip na may maliit na ekspresyon, umungal si Ronan, "How dare you kill an expert guardian of the Singer family? Nililigawan mo lang si kamatayan." Gayunpaman, tiningnan ni Philip si Ronan ng mahina at sinabing, "Paano kung patayin ko siya? Kung ang iyong pamilyang Singer ay hindi nasisiyahan, huwag mag-atubiling pumunta at hanapin ako. Ang pangalan ko ay Philip Clark." Nang marinig ito, kumulo ang dugo ni Ronan habang galit na sinabi, "Kabastusan. Hindi ka pababayaan ng pamilya kong Singer." Tumingin si kalmadong kay Philip kay Ronan, nag-isip sandali, at sinabing, "Kung ganoon, maaari kang sumama sa iyong tagapag-alaga." Pagkatapos sabihin iyon, pinagdikit ni Philip ang kanyang mga daliri at isang puting enerhiya na espada ang lumipad sa leeg ni Ronan. Sa sandaling iyon, tunay na naranasan ni Ronan ang banta ng kamatayan. Mabilis niyang binago ang kanyang tono at sinabing, "Spare my life. Sumuko ako. Ako ay isang tula at ako ay mali. Kung papatayin mo ako, maghahasik ka ng alitan sa pagitan ng mga alagad sa Hilaga at Timog." Pagdating ng panahon, lahat ng ekspertong tagapag-alaga ng pamilya ng Singer ay ipapadala. Hindi ka makakatakas. Kung pakakawalan mo ako, hindi ituloy ng pamilyang Singer ang bagay na ito ngayon. Matigas pa rin ang kilos ni Ronan sa nakaraang segundo, ngunit ngayon, humihingi na siya ng awa. Likas na sa tao ang matakot sa kamatayan. Kabanata 2383. Walang pakialam na tumingin kay Philip kay Ronan na nakaluhod na humihingi ng awa at sabay na nagbabanta sa kanya. Bahagyang kumaibot ang sulok ng kanyang bibig habang nanunuya, "You should display a proper attitude when you're begging for forgiveness. Anong ibig mong sabihin sa pananakot mo sa akin ng ganito?" Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Ronan. Isang ulap ng dilim ang sumilay sa gilid ng kanyang mga mata habang sinasabi niya, "I'm sorry. Nagkamali ako. Dapat ngayon lang ako nabastos sa'yo. Patawarin mo ako." Si Ronan Singer ay hindi isang walang isip na playboy. Alam niyang marami siyang problema ngayon, kaya't hindi niya ibaba ang kanyang kinatatayuan. Dapat siyang manatiling buhay muna. Kung hindi, kung siya ay pinatay tulad ni Mr. Burdock, kung gayon ay wala siyang magagawa. Gayunpaman, malamig na tiningnan ni Philip si Ronan at sinabing, "Sa tingin ko kahit bitawan kita, hindi ako pababayaan ng pamilya mong Singer. Alam ko pa rin ang kahulugan ng pagpapabalik sa tigre sa kanyang lungga. So, since na-offend ko ang Singer family, I might as well take it right to the end." Pagkasabi nun, itinaas ni Philip ang kamay at itinuro ang daliri niya. Sa sandaling iyon, talagang natakot si Ronan. Nanginginig ang buong katawan niya habang humihingi ng awa, hindi mo ako mapapatay. Nagkamali ako. Pabayaan mo na ako. Ipinapangako ko sa iyo, hanggat binitawan mo ako, hindi ka hahabulin ng pamilyang Singer. Sa kabaligtaran, gusto pa kitang imbitahan na maging panauhing pandangal ng pamilyang Singer. Maaari mong pangalanan ang iyong mga termino. Mabilis na umikot ang isip ni Ronan habang mabilis na nag-iisip ng solusyon. Nalaglag ang panga ng lahat nang sabihin niya ito. Gayunpaman, sa parehong oras, sila ay puno din ng pag-aproba.
Ang nakapatayin si Mr. Burdock, isa sa mga dalubhasang tagapag-alaga ng pamilyang Singer, sa isang welga, ay nagpakita na si Philip ay napakalakas. Ang gayong batang disipulo na maaaring magkaroon ng lakas ng ikalimang sona ay tiyak na ipaglalaban ng mga pangunahing pamilyang disipulo. Ang kanilang kinabukasan ay nakasalalay sa gayong mga kahanga-hanga. Sa makatuwid, ang paglipat ni Ronan ay ang pinakamahusay sa parehong mundo. Gayunpaman, hindi niya napansin ang pagkakakilanlan ni Philip. Paanong ang batang patriarch ng pamilyang Clark sa marangal na isla ng Arcadia ay isang tao na maaaring kunin ng isang maliit na pamilyang disipulo sa kalooban? Kaya naman, sinabi ni Philip na walang malasakit, paumanhin, wala pang kapangyarihan ang pamilya mong Singer na i-recruit ako. Pagkasabi niya noon, tulala ang lahat at hingal na hingal. Mayabang. Mapangahas lang. How dare he say such arrogant words? Sinasabi ba niyang hindi karapat-dapat ang pamilyang Singer? Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Ronan. Tumingin siya kay Philip, itinaas ang kamay, at umungal, hindi mo ako mapapatay. Ako ang pangatlong young master ng pamilyang Singer, ang pangunahing inapo ng isa sa mga nangungunang pamilyang disipulo sa Hilaga. Kung maglakas loob kang gumawa ng isang bagay sa akin, ang aking panganay na kapatid, ang aking ama, at ang buong pamilya ng Singer ay hindi ka pakakawalan. Kahit gaano kakalakas, hahabulin ka ng pamilyang Singer. Ang aking panganay na kapatid ay ang hari ng mga alagad. Puff! Bago pa siya matapos magsalita, pinutol ng puting enerhiyang espada na kontrolado ni Philip ang leeg ni Ronan. Nabahira ng dugo ang lugar na pula. Hanggang sa kanyang kamatayan, dilat na dilat ang mga mata ni Ronan. Napahawak siya sa kanyang leeg at nakaturo kay Philip sa galit. Natahimik ang buong lugar. Sa sandaling ito, tinakpan ng lahat ang kanilang bibig, nanlaki ang kanilang mga mata, at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang nasa harapan nila. Pinatay talaga ni Philip ang ikatlong young master ng pamilyang Singer. May malaking mangyayari ngayon. Bukod dito, ang mga huling salita ni Ronan ay nagpakaba at natakot sa lahat na halos nakalimutan na nilang huminga. Ang hari ng mga alagad. Ang pinakamatandang young master ng Singer family ay talagang isang hari ng mga disipulo. Kabanata 2384. Nakakatakot, nakakakilabot, out of this world. Sa oras din na ito nagmamadaling pumunta sa manager ng Cherry Villa kasama ang isang grupo ng mga tao. Nang makita nila sina Mr. Burdock at Ronan na nakahiga sa mga pool ng dugo, ang manager ay puno ng gulat. Mr. Burdock, young master Singer. Pawis na pawis ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong suit na may gulat sa mukha. May nangyaring mali. Ang dalubhasang tagapag-alaga at ang pinakabatang pinakamamahal na anak ng pamilyang Singer, isang pamilya ng mga disipulo sa Hilaga, ay namatay kay Cherry Villa. Tapos na. Malapit nang gumuho ang langit. Agad na napako ang tingin ng nasa katanghaliang gulang na iyon kay Philip habang galit na sumigaw, "Mga lalaki, ikulong ninyo siya." Sabay-sabay, itinutok ng mahigit 100 gwardya ang kanilang mga baril kay Philip. Ang mga ito ay hindi ordinaryong secular na mga gwardya. Ang mga sandata na nilagyan nila ay sadyang idinisenyo upang pigilan ang mga alagad. Espesyal na inisyu sila ng mga armas mula sa Submaterial Bureau. Si Philip ay tumingin sa gilid, malamig na sumulyap sa mga gwardya at nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa harapan na puno ng galit ang mukha, at malamig na sinabi, "Gusto mo ba akong arestuhin nang hindi nagtatanong ng anuman?" Sisubog na sa galit ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at umungal. Ano bang itatanong? Iyan ang ikatlong young master ng Singers at ang kanilang dalubhasang tagapag-alaga. Isang kontrabida na tulad ng nagdulot ng gulo sa pagitan ni Cherry Villa at ng pamilyang Singer. Malaking krimen yan. Dapat kang mahuli at ibigay sa pamilya ng Singer para gawin ang tingin nila ay nararapat. Hahaha. Sinabi ni Philip, akala ko ay maaaring may gulugad ang mga disipulo sa timog, ngunit hindi ko inaasahan na makakita ako ng isang grupo ng mga walang gulugad na duwag. Bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ng mga alagad mula sa Hilaga at Timog, alam ko mula sa pamilya Singer na ang Terrain Villa ay tila palaging minamaliit ang Cherry Villa. Ngayon, sa wakas ay naunawaan ko na ikaw ay isang bangkos lamang ng mga basurang nabubulok sa ilalim ng araw. Kasunod ng mga salita ni Philip, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay galit na galit at sumigaw, "Huwag na kayong magsalita ng paraan para makaalis dito. Ibaba mo siya." Biglang sinuntok ng mahigit 100 gwardya na sinanay ng Supernatural Bureau si Philip gamit ang mga baril. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang marilag na boses ang nagmula sa likod ng karamihan, lahat, tumigil. Nakatagilid ang tingin ng lahat sa direksyon ng main entrance ng side hall.
Isang matangkad na figure ang dumaan sa karamihan at pumunta sa harapan. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may marangal na poise. Nakasuot siya ng asul na suit at may matigas na mukha. Sa sandaling lumitaw siya, lahat ng mga nanunood ay yumuko ng may paggalang. Maging ang manager na gustong hulihin si Philip ay sumugod sa tabi ng lalaki, yumuko, at lumabas na sinabi, "Vilya Master, bakit ka?" Tumingin ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Philip bago tumingin sa mga bangkay ni Mr. Burdock at Ronan na walang pakialam. Tinanong niya, ano ang nangyayari? Agad na sinabi ng manager, "Vilya Master, ang binatang ito ay pumasok sa Cherry Villa at pinatay si Mr. Burdock, ang dalubhasang tagapag-alaga ng pamilya ng Singer, pati na rin si Young Master Ronan Singer. Hinihiling ko sa mga tauhan ko na ibaba siya." Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay si Leon Jefferson, isa sa 3 master ng Cherry Villa. Mahigpit niyang pinalaki si Felipe at tinanong, sa palagay mo ba ay hindi kapantay ng hilaga ang mga supernatural na disipulo ng Timog? Si Leon Jefferson ay isa sa mga nagtatag ng Cherry Villa. Pambihira ang kanyang lakas, at walang makakatalo sa kanya. Siya raw ay alagad ng ika-6 na simula sa nakaraang henerasyon. Gayunpaman, ang pagiging tunay ng balita ay hindi pa nabeberipika. Kumunot ang noo ni Philip, tumingin sa katanghaliang lalaki sa harap niya, at sinabing, bagaman may pagkakaiba sa pagitan ng hilaga at timog, nananatili ang pagmamalaki. Ang pamilyang Singer lang mula sa norte. Kung may problema, hahanapin na lang nila ako. Hahaha. Tawa ng tawa si Leon at sinabing, well said. Ang pagmamataas ay nananatili. Gusto ko ang ugali at pagkatao mo. Ang pamilyang Singer mula lang sa norte. Makakalaban pa rin sa kanila ang Cherry Villa. Kabanata 2385. Ang mga salita ni Leon ay lubos na nagpahayag ng kanyang opinyon. Kahit sino pa ang binata sa kanyang harapan, siya ang magtitiis. Una, ito ay para sa dignidad ng Cherry Villa. Pangalawa, ito ay upang pahalagahan ang batang talento. Matagal ng panahon mula nang magkaroon ng isang bata at makapangyarihang alagad sa katimugang supernatural na komunidad. Ang gayong tao ay maaari lamang maging panauhing pandangal na hinahangad ng mga malalaking pamilya. Alam na alam ni Leon kung ano ang ibig sabihin ng binata sa kanyang harapan sa mga alagad sa katimugang mundo. May 3 hari sa hilaga ngunit 1 hari lamang sa panday. Ngayon, ang binata sa kanyang harapan ay may lakas ng isang disipulo sa ika-5 sona. Nagpasya si Leon na isama siya kay Cherry Villa. Pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Tanong ni Leon na may magiliw ng ngiti na naging kakaiba sa kanyang mabagsik na angular na mukha. Ang mga nanunood ay namangha sa sandaling ito. Natural na masasabi nila na nagpapakita ng kabutihang loob si Leon sa binatang iyon. Oo, sa murang edad, may kakayahan siyang patayin si Mr. Burdock, isa sa 7 ekspertong tagapag-alaga ng pamilyang Singer. Ito ay sapat na upang ipakita na ang kanyang kinabukasan bilang isang alagad ay magiging walang limitasyon. Kung ang gayong tao ay sumali sa Cherry Villa at naging isa sa mga pangunahing miyembro, si Cherry Villa at maging buong komunidad ng mga disipulo sa Timog ay maaaring magkaroon ng 2 araw. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang ang hilagang komunidad ng mga disipulo ay nalampasan ang Timog. Ang lahat ng mga alagad sa Timog ay napalunok lamang sa galit. Gayunpaman, dahil sa pagkakaiba ng hilaga at Timog, iba rin ang lakas ng mga alagad. Ito rin ay isang hindi mapag-aalinlanganang katotohanan. Ngayong nag-aabot si Leon ng isang sanga ng oliba kay Philip, sapat na upang ipakita na si Leon at ang komunidad ng mga disipulo sa Timog ay lubos na nangyayari ng isang mahuhusay na tulad ni Philip. Bahagyang kumunot ang noo ni Philip at sumagot, Philip Clark. Tumango si Leon at nakangiting sinabi, ako si Leon Jefferson, isa sa 3 master ng Cherry Villa. Ikinagalak kong makilala ka. Siguro kung interesado kang dumalo sa 12 Families Cabinet Meeting. Yung 12 Families Cabinet Meeting. Napailing si Philip na nakakunot ang noo at sinabing, I'm sorry. Nandito lang ako para maghanap ng iba, kaya hindi na kita sasamahan. Pagkasabi noon ay maglalakad na si Philip papunta sa main hall. Agad na tanong ni Leon, Philip, I wonder kung sino ang hinahanap mo. Isa ako sa mga master ng Cherry Villa at gusto kitang tulungan. Huminto si Philip, tumingin kay Leon, at sinabing, hinahanap ko ang aking asawa, si Wayne Johnston. Miss Johnston. Nagulat si Leon, at mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Tumingin siya kay Philip sa harap niya at nakangiting sinabi, Philip, sumama ka sa akin. Kumunot ang noo ni Philip, nag-isip, at sumunod kay Leon. Ilang salita ang sinabi ni Leon sa middle-aged manager bago niya inakay si Philip sa main hall. Pagkaalis ni na Philip at Leon, sumambulat ang usapan. Diyos ko!
Ano ang nakita ko? Talagang magalang ang pakikitungo ni Master Jefferson sa isang tao. Pero syempre, ito ay ganap na hindi naririnig at nakakagulat na lampas sa mga salita. Ang ganda kung ako na lang. Nako, ito ang tunay na lakas. Doon, hiniling ng nasa katanghaliang gulang na manager sa kanyang mga nasasakupan na linisin ang kalat dito na may malungkot na ekspresyon. Pagkatapos, palihim siyang tumakbo sa isang sulok ng vilya, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero pagkatapos matiyak na walang tao. Maya-maya pa'y konektado na ang tawag. Isang mahinahon at marilag na boses ang narinig. Cory Trent, bakit mo ako hinahanap? Napangiwi ang manager at magalang na sinabi, Mr. Moon, may nangyari na. Ang ikatlong young master ng Singer family, si Ronan Singer, at Mr. Burdock ay pinatay ng hindi kilalang bata sa Cherry Villa. Ano? Sabihin mo ulit yan. Sa kabilang dulo ng telepono, narinig ang nanginginig at galit na boses ni Mr. Moon. Ang ikatlong young master ng pamilyang Singer at si Mr. Burdock, ang dalubhasang tagapag-alaga ng pamilya, ay pinatay sa Cherry Villa. Kabanata 2386. Malapit nang bumagsak ang langit. Iyon ang pamilyang Singer, isa 10 dakilang pamilyang disipulo sa Hilaga. Isa sila sa 3 master ng Terrain Villa. Mayroon ding hari ng mga alagad sa pamilyang Singer. Ang pamilyang Singer ay isa sa mga nangungunang 3 pag-iral sa komunidad ng disipulo. Isang ganap na behemoth. Sa pagkakataong ito, pinatay sina Ronan Singer at Mr. Burdock sa Cherry Villa. Ito ay dapat na isang magnitude 10 na lindol. Ang buong hilagang komunidad ay mayayanig. Not to mention the Singer family. Mr. Moon, napatay na si young Master Ronan Singer. Nauutol na sabi ni Cory Trent sa malamig na pawis sa noo. Kitang-kita kasi niya ang galit at lamig sa kabilang dulo ng telepono. Sino ang gumawa nito? Ano ang problema sa Cherry Villa? Sinusubukan ba nilang lumiko sa hilaga? Galit na galit si Mr. Moon, puno ng galit at takot ang kanyang puso. Ang galit niya ay kay Cherry Villa. Ang kanyang takot ay sa pamilyang Singer. Mr. Moon, walang kinalaman ang bagay na ito sa Cherry Villa. Isang hindi kilalang bata ang nakipag-away kay young Master Ronan. Inatake ng batang iyon si young Master Ronan ng walang pagpipigil. Tulad ng ipinaliwanag ni Cory, siya ay naguguluhan din. Nasaan si Leon Jefferson? Nasaan siya noong nangyari ang isang malaking bagay? Tanong ni Mr. Moon na may kasamang dagandong. Mukhang interesado si Master Jefferson na protektahan ang mga batang iyon dahil ang lakas na ipinakita ng batang iyon ay maaaring nasa 5th zone. Nagpatuloy si Cory sa pagpapaliwanag. Ika-5 zone. Sa kabilang dulo ng telepono, kumunot ang noo ni Mr. Moon. No wonder gusto siyang piyansahan ni Leon. Matagal na panahon na ang lumipas mula nang lumitaw ang isang taong may lakas ng isang 5th zone disciple sa Southern Disciple Community. Okay, nakuha ko. Bigyang pansin ang mga galaw sa Cherry Villa. Ipapaalam ko kaagad sa Terrain Villa at sa pamilya ng Singer. Sabi ni Mr. Moon bago niya mabilis na pinatay ang tawag. Sa sandaling ito, malayo sa hilaga ng Beechwood City, sa isang pag-aaral ng isang marangyang villa. Puno ng galit at gulat ang isang medyo matabang lalaki na nasa katanghaliang gulang na may salamin. Mabilis niyang kinuha ang suit na nasa sampayan sa tabi niya at isinuot. Nagmamadali siyang umalis sa villa at personal na nagmaneho ng kanyang Ferrari sa Terrain Villa sa hilagang distrito ng Caltrop Mountain. Sa paanan ng Caltrop Mountain, dumaan si Quentin Moon sa ilang checkpoints bago siya dumating sa gate ng Terrain Villa. Mabilis siyang bumaba ng Ferrari at nag-jog sa main hall ng Terrain Villa. 1,000 metro ang layo nito. Hingal na hingal si Quentin sa pagtakbo. Di ipaalam kaagad sa 3 Villa Master na may malaking nangyari. Tumakbo si Quentin sa pasukan ng pangunahing bulwagan ng villa at sinigawan ng ilang gwardya na may mga baril. Hindi nagtagal, sinundan ni Quentin ang mga gwardya sa main hall. Ang 3 master ng Terrain Villa ay nakaupo sa mataas na platform habang ang kanilang mga dibdib ay nakaharap sa kanya. Nakaupo sa isang gintong upuan ang lalaking nasa pinakamataas na posisyon. Sa magkabilang gilid ng upuan ng lalaking iyon ay may 2 bronze na upuan. Quentin Moon, bakit mo kami hinahanap sa ganitong oras? Tanong ng isang medyo may edad na lalaki sa kaliwa, na mukhang malungkot. Kabanata 2387. Matapos tawagin na magtipon sa kalagitnaan ng gabi, hindi maiiwasan ang sama ng loob. Pinunasan ni Quentin Moon ang malamig na pawis sa kanyang noo, mapagpakumbaba siyang tumayo sa bulwagan, at ibinaba ang kanyang ulo. Humihingal siya at nauutal, Villa Master Hopper, Singer, at Turner, may nangyari na. Iluwa mo na lang.
Si Villa Master Hopper, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may malungkot na ekspresyon, ay nakasuot ng itim na suit at kinakalikot ang dalawang stress ball sa kanyang kamay. Siya ay may isang kahangahangang kilo, isang mamula-mula na kutis, at naglalabas ng isang malupit na intensity. Sinulyapan ni Quentin si Villa Master Hopper bago dumating ang tingin niya sa taong nasa kanan niya. Ito ang kasalukuyang patriarch ng pamilyang Singer, isa sa mga nagtanong 10 pamilyang disipulo sa Hilaga, si Jenkins Singer. Isa rin siya sa mga founding family ng Terrain Villa at isa sa 3 Villa Masters. Marangal ang mukha niya habang nakaupo. Nakasuot siya ng kulay abong terno, at kulay abo ang kanyang buhok. Mayroon siyang pares ng malalalim na mata na mukhang napakagulo, na ikinatakot ng iba at pinipigilan silang tumingin ng diretso sa kanya. Si Jenkins Singer ay isa sa mga honorary na guro ng Nonagon at isa ring miyembro at direktor ng Nonagon Teaching Association. Siya ay may mahusay na reputasyon sa Nonagon at nakapagturo ng maraming disipulo. Masasabing sa mga kasalukuyang alagad ni Nonagon, 2 sa 10 ang tinuruan ni Jenkins o ng pamilyang Singer. Kaya, nagkaroon ng maraming kapangyarihan at prestihiyo ang pamilyang Singer sa Nonagon. Hindi banggitin na si Jenkins ay nagturo noon ng 3 araw ng mga disipulo. Ang nasabing mga tagumpay sa pagtuturo ay nakaukit sa isang batong monumento sa Nonagon. Masasabing may kapangyarihan ang pamilyang Singer na pakilyusan ang bahagi ng mga disipulo sa hilagang supernatural na komunidad ng disipulo sa isang salita. Sa sandaling ito, napalunok si Quentin at napaluhod. Yumuko siya at sumigaw, "Villa Master Singer, napatay na si 3rd Young Master Ronan sa Cherry Villa." Basag. Biglang may narinig na pagsabog. Si Jenkins, na nakaupong patayo, ay napatayo sa galit sa sandaling ito. Nang may matinding lamig sa kanyang mga mata, tinanong niya, "Ano ang sinabi mo?" Nanginginig ang buong katawan ni Quentin dahil naramdaman niya ang lumalakas na hangarin sa pagpatay at pagkagat ng lamig sa paligid niya. Pinatay sina 3rd Young Master Ronan at Mr. Burdock ng hindi kilalang binata sa pagtitipon ng mga disipulo sa Cherry Villa, na dinaluhan nila ngayong gabi. Sinabi rin ng kabilang partido na kung gusto ng pamilyang Singer na maghayganti, maaari nilang hanapin siya. Kinagat ni Quentin ang bala at ibinaba ang ulo habang pilit na inilalabas ang mga salita. Boom! Kasunod ng kanyang mga salita, naramdaman niya ang isang napakatinding presyo ng enerhiya na biglang sumabog. Ang presensya ng enerhiya ay napakatindi kaya hindi napigilan ni Quentin na itaas ang kanyang ulo. Nanginginig ang buong katawan niya. Puno ng galit ang mga mata ni Jenkins habang nakatayo sa mataas na plataporma. Ang kakilakilabot na enerhiya na nagngangalit sa buong kanya ay sapat na upang madaling masira ang sinumang alagad ng ikalimang. Cherry Villa, sampain ka. Isang galit na sigaw mula sa impyerno ang umalangaw-ngaw sa buong Terrain Villa. Sino ang kabilang partido? Hindi ba niya alam na anak ko si Ronan? Pinigilan ni Jenkins ang kanyang energy pressure at malamig na tanong. Lumuhad si Quentin sa sahig at nanginginig na sinabi, "Ang kabilang partido ay isang hindi kilalang junior." Nabalitaan kong pinatay ng kabilang partido si 3rd Young Master Ronan dahil sa isang conflict. Noong mga panahong iyon, nabanggit na ni Ronan ang pamilyang Singer at nakiusap sa kanya ng awa, ngunit ang kabilang partido ay tila walang balak na palayain si Ronan. Direkta niyang pinatay siya. Kabanata 2388. Pagkatapos nito, ang atmosfera sa pangunahing bulwagan ay bumagsak sa napakalamig na punto. Tila ang anumang paggalaw ay magdudulot ng isang sakuna na wakas. Nakatayo si Jenkins sa mataas na entablado, puno ng galit ang kanyang mga mata. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at nagtanong, "Napanood lang ba ng mga taga Cherry Villa ang aking anak na pinatay ng hindi kilalang junior?" Mabilis na yumuko si Quentin at sumagot, "Villa Master Singer, Villa Master Leon Jefferson ng Cherry Villa ang pumasok mamaya." Kung naiintindihan ko ng tama si Cory Trent, nais ni Leon na protektahan ang binata na nagngangalang Philip Clark. Leon Jefferson. How dare he? Si Jenkins ay umungal at sumigaw, "Ipunan kaagad ang lahat ng mga eksperto ng pamilyang Singer at sumama sa akin sa Cherry Villa. Gusto kong makita kung sino ang naglakas loob na protektahan ni Leon Jefferson sa harapan ko. Matapos patayin ang pinakamamahal kong anak, kahit sino pa ang kabilang partido, papatayin ko siya gamit ang aking mga kamay." Habang sinasabi niya iyon ay mahigpit na naikuyom ni Jenkins ang kanyang mga kamao. Sa ibaba ng bulwagan, isang gwardya mula sa pamilyang Singer ang yumuko bilang tugon at agad na lumabas ng pangunahing bulwagan. Nang makita ang galit ni Jenkins sa sandaling ito, sinabi ng Villa Master Hopper, "Villa Master Singer, mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay." Ang paglipat na ito mula sa Cherry Villa ay naglalayong sa Terrain Villa.
Tila gusto ni Leon Jefferson na personal na protektahan ang batang nagngangalang Philip Clark. Dapat ba akong magpadala ng mga tao upang sumama sa iyo? Hindi na kailangan. Tinanggihan ni Jenkins ang mabait na intensyon ng Villa Master Hopper at sinabing, ito ay usapin sa pagitan ng pamilyang Singer at Cherry Villa. Hindi na kailangang makialam ang mga tagalabas. Isang lamig ang sumilay sa gilid ng mga mata ni Villa Master Hopper. Pinisil niya ang isang ngiti at sinabing, kung ganoon, sana ay mahuli mo ang pumatay sa iyong anak at maisulong ang prestihiyo ng Terrain Villa. Gamitin ang pagkakataong ito para magturo ng magandang aral kay Cherry Villa at sa buong Southern Supernatural Disciple Community. Malamig na ngumuso si Jenkins at lumabas ng main hall. Pagkaalis ni Jenkins, pinunasan ni Villa Master Hopper ang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha at tuwang-tuwa na sinabi, hindi na talaga tayo sineseryoso ni Jenkins Singer ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa pangunahing gintong upuan ay may malungkot na ekspresyon. Bahagyang itinaas niya ang makapal niyang kilay at sinabing, Villa Master Hopper, huwag ka nang magsalita. Ngayong may nangyaring ganito sa pamilyang Singer, dapat tayong tumulong sa abot ng ating makakaya. Maaga o huli, magkakaroon ng labanan sa pagitan ng mga disipulo sa Hilaga at Timog. Pagdating ng panahon, ang pamilyang Singer pa rin ang magiging pangunahing puwersa ng hilagang supernatural na komunidad ng disipulo. Tumawa si Villa Master Hopper at sinabing, Villa Master Turner, hindi ka ba nag-aalala na papalitan ka ni Jenkins Singer balang araw? Narinig ko na ang pamilyang Singer ay nagpapaunlad ng kanilang mga puwersa sa mga nakaraang taon. Maraming beses, hindi man lang siya nagpapakita ng respeto sa iyo. Medyo masyadong prangka ang pangungusap na ito. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Villa Master Turner habang nakatingin sa direksyon ng pasukan ng main hall. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang pamilya ng Singer ay talagang nawawala sa linya. Matagal nang naramdaman ni Villa Master Turner ang pag-uusig at pagbabanto mula sa pamilyang Singer. Hindi siya kasing lakas ng Jenkins Singer at naging master lang siya ng Terrain Villa salamat sa kanyang lahi. Sa makatuwid, maraming beses, sa harap ng pamilyang Singer at Jenkins, ang Villa Master Turner ay walang kaunting karapatang magsalita. Pinamunuan ang pinakamalakas. Mabilis na sinabi ni Villa Master Hopper, Villa Master Turner, sa palagay ko dapat tayong maghanda ng maaga, kung sakali. Kung talagang may intensyon si Jenkins at ang pamilyang Singer na maghimagsik, kakayanin natin itong holistically sa oras na iyon. Si Villa Master Turner ay tumingin sa gilid ng Villa Master Hopper. Matagal siyang nag-isip bago nagtanong, ano ang nasa isip mo, Villa Master Hopper? Kabanata 2389. Bumalik sa tabi ni Philip. Sinundan niya si Leon Jefferson sa lobby at dumaan sa ilang pinto bago pumasok sa core area ng Cherry Villa. Nakita niya ang isang malinaw na lawa na may puting arko na tulay sa ibabaw nito. Sa magkabilang gilid ng lawa, mahigpit na nagbabantay ang mga kumpleto na armadong gwardya. Nilagyan sila ng mga sandata na espesyal na nakatarget sa mga alagad. Ang mga gwardya na ito ay maaaring harapin ang sinumang mga disipulo ng ikaapat na sona at sa ibaba. Isang kahangahangang puting kastilyo ang nakatayo sa kabila ng lawa at arko na tulay. Ang isang pakiramdam ng sovereignty ay maaaring madama mula sa kastilyo kahit na mula sa kabila ng lawa. Sa harap, inimbitahan ni Leon si Philip, Philip, sumama ka sa akin. Sinulyapan ni Philip ang paligid. Ang mga hakbang sa seguridad sa lugar na ito ay lubos na hindi nagkakamali. Salamat, magalang na sabi ni Philip at sinundan si Leon sa Arch Bridge. Tinahak nila ang daan patungo sa puting kastilyo. Nang makalapit si Philip sa puting kastilyo, napagtanto niya na mayroong isang espesyal na presyon ng enerhiya sa paligid nito na patuloy na pinipigilan ang kapangyarihan ng mga patakaran sa kanyang katawan. Parang nanghina ang lakas niya sa lugar na ito. Ito ang paggamit ng kapangyarihan ng antimatter rule, na partikular na nakatarget sa mga disipulo. Dumilim ang mukha ni Philip habang matamang nakatitig kay Leon. Hindi makapaniwala si Leon sa matalas na intuition ni Philip. Ngumiti siya at sinabing, Philip, hindi ka nagkakamali. Ang sino mang papasok sa lugar na ito ay magkakaroon ng kanilang kontrol sa mga alituntunin ng bagay na pinipigilan ng kapangyarihan ng mga alituntunin ng antimatter. Ang kanilang lakas ay masusupol din sa ikatlong sona. Kung ikaw ay nasa ikalimang sona, isang hari ng mga disipulo, o isang nakatagong halimaw mula sa ika-6 o ika-7 sona, lahat ay masusupol sa ikatlong sona dito. Ang layunin ng paggawa nito ay upang maiwasan ang mga may lihim na motibo sa paggawa ng anuman. Sana maintindihan mo. Pagkatapos magsalita ni Leon, bahagyang tumango si Philip at sinabing, naiintindihan. Pagkatapos, dinala ni Leon si Philip sa lobby ng puting kastilyo.
Sa sandaling ito, ang bulwagan ay puno na ng maraming lalaki at babae, matanda at bata. Lahat sila ay medyo malamig ang mukha at seryoso ang ugali. Nang makitang may kasamang pumasok si Leon, lahat sila ay tumayo, yumuko kay Leon, at sinabing, "Villa Master Jefferson." Nakangiting pumasok si Leon at sinenyasan ang lahat na maupo. Aniya, lahat naman, no need to be formal. Mangyaring umupo. Nagdala rin ako ng isang bata dito ngayon. Pagkasabi niyo ay nabaling ang mata ng lahat kay Philip, na sumunod kay Leon papasok. Walang nakakilala kay Philip. May nagtanong, "Villa Jefferson, iniisip ko kung saang pamilya siya kabilang para personal mong dalhin siya rito." "Oo, Villa Master Jefferson. Bakit hindi natin hilingin sa binatang ito na magpakilala?" Ang bawat isa ay nagsasalita ng may magiliw na saloobin sa panlabas, ngunit marami ang may iba't ibang ideya sa kanilang isipan. Ngumiti si Leon, lumingon sa gilid, gumawa ng mapang-akit na kilos, at sinabing, "Bata, bakit hindi ka nalang magsabi ng ilang salita?" Nagdilim ang ekspresyon ni Philip. Sinulyapan niya ang lahat ng naruroon ngunit hindi niya nakita si Shane Lovelace o Win, kaya medyo nadismaya siya. Wala kaya sina Win at Shane dito? Umalis na ba sila? Kaya, mahinang sinabi lang ni Philip, "Philip Clark." Tapos, hindi na siya nagsalita. Kabanata 2370. Ang lahat ay sabik na naghintay sa susunod na mga salita ni Philip ngunit pagkaraan ng mahabang panahon, walang sinabi si Philip. Ito ay nagpalungkot sa ilang tao, at malamig nilang sinabi, "Villa Master Jefferson, ang batang Philip na ito ay tila napakayabang at tanging pangalan lang ang sinabi niya. Mababa ba ang tingin niya sa atin? Hehe, Villa Master Jefferson, wala kaming tutol kung magdadala ka ng mga bagong dating, ngunit ang gayong bagong dating ay masyadong ignorante sa mga patakaran. Tapos ka na bang magsalita?" Biglang nagsalita si Philip at pinutol ang panunumbat ng lahat na nagmumula sa kawalan ng kasiyahan sa kanya. Baka sa galit ang mukha ng lahat. Smack! Hinampis ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang mesa, biglang tumayo, tinuro si Philip, at galit na sinabi, "Mapangahas. Ito ang Cherry Villa at ang komperensya para sa mga pamilyang disipulo sa Timog. How dare a unruly kid like you be so rude to the elders? Hindi ka ba tinuruan ng mga matatanda sa iyong pamilya ng anumang asal at kagandahang asal?" Eksakto. Kahit na personal kang dinala dito ni Villa Master Jefferson, dapat mong isipin ang okasyon. Villa Master Jefferson, sa palagay ko ay hindi kailangan para sa isang bagong dating na tulad niya na dumalo sa aming komperensya. Sa gitna ng pagsaway ng lahat, walang sinabi si Leon para panghinaan ng loob ang mga ito bagkos ay tumabi siya na may ngiti sa labi habang nakatingin kay Philip. Kumunat ang noo ni Philip at sumulyap sa gilid ni Leon na may ngiti sa labi. Hey, isa lang siyang matandang Zorro. Sinadya ba niyang umiwas dito para makita kung paano lulutasin ni Philip ang bagay na ito? Walang oras si Philip na mag-aksaya sa mga taong ito, kaya sinabi lang niya, "Hindi ako kailanman interesado sa tinatawag ninyong Disciple Family Conference sa simula. Dahil hindi ako welcome, paalam na." Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at aalis na sana. Gayunpaman, ang lahat ng mga taong nakaupo doon ay mayabang at puno ng kanilang sarili. Ang ilang mga tao na may maling pag-iisip ay nanood ng pag-unlad at tahimik na pinagmamasdan si Philip. Tumigil ka. Sa palagay mo ba ang Disciple Conference ng Cherry Villa ay isang lugar na maaari mong puntahan at pumunta ayon sa gusto mo? Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na kanina ay humahampas sa mesa at galit na sinigawan si Philip ay patuloy pa rin sa pagsuway sa kanya nang hindi man lang sumuko. Tama na yan. Binata, maaari kang umalis kung gusto mo, ngunit dapat kang humingi ng tawad sa amin para sa iyong walang ingat at bastos na pag-uugali ngayon lamang. Walang tigil na nagdaldal ang isang grupo ng mga tao. Kabilang sa kanila ang mga anak ng mga pamilyang alagad na mukhang nanunood lang ng saya. Kitang-kita sa mga mukha nila ang nalulugod. Huminto si Philip, lumingon, at tumingin sa mga taong nagalit sa kanya. Pagkatapos, mahina niyang sinabi, "Bakit ako hihingi ng tawad sa iyo? Dahil dito tayo nakaupo at nakatayo ka doon." Ngumisi ang medyo may edad na lalaki. "Oh," tumawa si Philip at nagtanong, "Paano ka naupo dyan?" Sa lakas, syempre. Lahat ng nakaupo dito ay may kanya-kanyang lakas na ipagmalaki. Patuloy ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa kanyang opinyon, ang isang batang junior na tulad ni Philip ay walang iba kundi ang ilang background at katayuan. Ang gayong tao ay dapat turuan ng magandang aral upang siya ay maayos na may ayos sa hinaharap. Ito ang karaniwang gawain ng komperensya ng pamilyang disipulo para sa mga bagong dating. Pagkatapos ng lahat, hindi pinahintulutan ng komperensya ng pamilyang disipulo ang napakaraming tagapagsalita.
Sa lakas. Okay, kung ganoon. Ngumiti si Philip, lumapit sa lalaking nasa katanghaliang gulang, at sinabing, kung ganoon, magiging akin na ang upuang ito mula ngayon. Baka mawala ka. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon si Philip na naglalakad palapit sa kanya, nanlamig ang gilid ng kanyang mga mata nang bigla siyang bumangon at sumigaw ng pag-alit, presumptuous. Nililigawan mo si kamatayan. Kabanata 2371. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay labis na galit na galit. Ito ang unang pagkakataon na may naglakas loob na magsalita sa kanya ng ganoong kangas na salita dito. Sinabihan siyang magwala. Katawa-tawa. Ang iba ay nag-cross ng kanilang mga braso nang walang pakialam, naghihintay na panoorin ang kaguluhan. Matapos mapagalitan ng medyo may edad na, itinuro niya si Philip at mariing sinabi, Junior. Masyado ka lang mapangahas. Ngayon, gusto kong lumuhad ka at humingi ng tawad. Gayunpaman, umiling si Philip at paulit-ulit na nanunuya, sinabi mo ngayon na ang mga makakaupo rito ay hinuhusgahan ng kanilang lakas. I think I'm stronger than you, kaya di ba dapat mawala ka? Hahaha. Tumawa ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, ngunit may bakas ng kadiliman ang sumilay sa kanyang mga mata. Sabi niya, sa tingin mo mas malakas ka sa akin. How dare a young brat like you brag ganyan? Napakahusay, kung gayon. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking lakas. Bang! Pagkatapos nito, hinampas ng nasa katanghaliang lalaki ang mesa, tumalon sa hangin, at sinuntok ang tiyan ni Philip. Hindi siya nagpigil sa suntok na ito dahil gusto niyang gumawa ng halimbawa kay Philip. Nagulat din ang lahat ng naroon at sinabing, muling bumuti ang lakas ni Patriarch West. Natatakot ako na naabot niya ang lakas ng ika-4 na sona. Nasa third zone pa siya noong huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, ang pagbabago-bago ng enerhiya sa kanya ay mas malakas kaysa dati. Kahit na ang lakas ng lahat ay limitado sa ikatlong sona, tinitingnan ang lakas ni Patriarch West, tiyak na mapapahamak ang batang iyon. Habang ang lahat ay patuloy na umaawit ng mga papuri ni Patriarch West, isang figure ang lumipad ng malakas at bumagsak ng husto sa isang haligi bago bumagsak sa sahig ng may kalambog. Napasinghap ang lahat nang makita ang mga figurang nakatayo pa rin. Isang instant na patayin. Paano ito naging posible? Si Philip ay nakatayo sa parehong lugar at nakikita ang kanyang kamao. Sa ganong simpleng hakbang, si Patriarch West, sinabi ng lahat na medyo makapangyarihan ngayon, ay natangay ng isang suntok. Bumagsak si Patriarch West sa sahig, hinawakan ang kanyang dibdib, at iniluwa ang isang subo ng dugo. Tiningnan niya si Philip nang may matinding galit at naglabas ng ilang salita, "You're actually so strong." Tapos, nahimatay siya. Sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng kaunting kilabot. Ang binatang ito na kayang talunin ng Patriarch West sa isang simpleng hakbang ay hindi isang simpleng karakter. Sa puntong ito, ang mga mata ng lahat ay bumagsak kay Philip na may pagdududa, pagkabigla, at natural, may pagkapuot. Gayunpaman, ang mga taong ito ay hindi agad tumalon. Kung tutuusin, napatunayan na ni Philip ang kanyang lakas. Ngayon, akin ba ang posisyon na ito? Kabanata 2372. Si Philip ay tumingin sa lahat ng malamig at kahanga-hanga. Kasunod ng kanyang pagsisiyasat, walang nang ahas na magtaas ng maraming beses. Pinalakpakan ni Leon ang kanyang mga kamay sa sandaling ito, tumayo ng nakangiti, at sinabi sa mga nasasakupan sa likuran niya, mga lalaki, dalhin ninyo si Patriarch West para gamutin ang kanyang mga sugat. Pagkatapos, pumunta siya sa gilid ni Philip, tinapik siya sa balikat, at hinarap ang mga tao, lahat, ito ang bagong miyembro ng Cherry Villa. Please welcome him. Pagkasabi noon ay pumalakpak si Leon habang maririnig ang kaunting palakpakan mula sa mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Philip, Villa Master Jefferson, hindi ako pumayag na sumali sa Cherry Villa. Nandito ako para maghanap ng tao. Ngumiti si Leon at sinabing, Philip, huwag kang mag-alala. Dapat nakabalik na ang Miss Johnston na hinahanap mo. Bumalik. Kasama kanina. Nababalisa si Philip at nakasimangot. Oo naman, bumalik na si Win. Sinenyasan ni Leon ang lahat na ipagpatuloy ang conference bago siya lumabas ng main hall kasama si Philip at sinabing, Philip, ang nagdala dito kay Miss Johnston ay isang binata na ang lakas ay masasabing kapantay mo. Ang gayong tao ay natural na tinatanggap sa Cherry Villa. Pumunta sila dito para kumuha ng kung ano. Kumunat ang noo ni Philip at kinakabahang nagtanong, ano? Nagtaas ng kilay si Leon, tumingin sa mga bituin sa langit, at napabuntong hininga, isa itong bagay na naiwan dito ni Mr. Lovelace noon. Kung hindi ako nagkakamali, dapat sa pamilya Lovelace ang binatang iyon, at malamang na kamag-anak din nila si Miss Johnston.
Miss Lovelace. Villa Master Jefferson, binanggit mo si Mr. Lovelace, baka si Grant Lovelace iyon. Tanong ni Philip na nakakunot noo. Lumingon si Leon, seryosong pinagmasdan si Philip, at sinabing, kilala mo ba siya? Nakuha ni Philip ang sagot niya. Then, umiling siya at nakangiting sinabi, hindi, narinig ko lang siya mula sa mga elder sa aking pamilya. Tumango si Leon nang marinig iyon at medyo malungkot na sinabi, Mr. Si Lovelace ay isang namumukod tanging talento, isang henyo na kayang tumayo sa pantay na katayuan ng taong iyon sa gitna ng 4 noon. Sayang nga lang at wala sa kanyang panig ang swerte, at naging bawal na ang pangyayari sa pamilya Lovelace na hindi na mabanggit. Noon, nag-iisang niresolba ni G. Lovelace ang hidwaan sa pagitan ng mga alagad sa Hilaga at Timog. Nagdala rin siya ng kapayapaan sa lahat ng partido. Nakakalungkot na dahil sa kanyang mga nagawa, sa kanyang talento, at sa kanyang lakas, siya ay kinaiinggitan at kinaiinisan ng lahat ng partido. Nagbunga ito ng pagkawasak ng kanyang angkan. Si Mr. Lovelace ay isang tunay na bayani ng kanyang henerasyon. Nagsalita si Leon na para bang maraming naalala ang mga nakaraang pangyayari. Ang kanyang mga mata ay namumula, at ang kanyang ekspresyon ay medyo emosyonal. Natahimik si Philip. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Grant Lovelace. Ngayon na sa wakas ay natagpuan na niya ang isang taong nakakakilala sa kanya, kinailangan ni Philip na magtanong ng malinaw. Villa Master Jefferson, si Grant Lovelace ba talaga ang bida na nabanggit mo? Narinig ko na ang pamilya Lovelace ay nakikibahagi sa kanilang hindi makaranas ng mga eksperimento ng tao, na natuklasan sa kanilang pagkasira, sabi ni Philip. Nagulat si Leon kay Philip at sinabing, mukhang mas marami kang alam kaysa sa inaakala ko. Ngumiti si Philip at sinabing, nabanggit na ito ng mga elder sa aking pamilya noon. Tumango si Leon at sinabing, bagaman matagal nang natapos ang pangyayari ng pamilya Lovelace, malawak pa rin itong kumakalat sa mga tao sa komunidad ng mga disipulo. Mayroong 3 paksayon sa pamilya Lovelace. Ang radical na paksayon ay ang nakikibahagi sa hindi makataong mga eksperimento ng tao. Ang mga parusa na dapat ay nakatutok sa napaksayon noon ay napunta sa konserbatibong paksayon ng hindi sinasadya, na nakikita sa pagkawasak ng lipi ni Mr. Lovelace. Alam mo ba kung paano nangyari ang sitwasyong ito? Tanong ni Philip. Natarantang umiling si Leon at sinabing, hindi rin ako sigurado. Walang nangahas na imbestigahan ang insidente ng pamilya Lovelace. Gayunpaman, may mga sabi-sabi na bago nangyari ang nangyaring ito, minsan ay nagtungo sa gentleman court si Mr. Lovelace at nagkaroon ng lihim na pagpupulong sa master ng korte ng hanggang 2 oras. Pagkatapos nito, nagsimulang mangyari ang mga bagay sa kanyang paksayon. Baka may alam ang gentleman court tungkol dito. Gentleman court, Benny Larsen. Kumunat ang noo ni Philip, nag-isip sandali, at sinabi kay Leon, Villa Master Jefferson, may mga personal akong dapat asikasuhin, kaya aalis na ako ngayon. Ngumiti si Leon at biglang nagsalita, Philip, wait lang. May request ako and I wonder if you'll oblige. Kabanata 2373. Napatingin si Philip sa gilid ni Leon habang nagtanong ito, sabihin mo. Kung makakatulong ako, gagawin ko ang aking makakaya. Ngumiti si Leon, lihim na pinunasan ang kanyang mga kamay, at sinabing, gusto kitang imbitahan na lumahok sa disciple competition sa pagitan ng Cherry Villa at Terrain Villa makalipas ang 1 buwan. Kompetisyon ng disipulo. Kumunat ang noo ni Philip, medyo naguguluhan. Mabilis na ipinaliwanag ni Leon, tulad ng alam mo na ngayon, ang Cherry Villa sa Timog ay palaging magkasalungat sa Terrain Villa sa Hilaga. Pareho kaming nakikipagkompetensya ng hayagan at patago. Nang mag-isang pinatahimik ni G. Lovelace ang komunidad ng mga disipulo mula sa Hilaga at Timog mga dekada na ang nakalipas, naging tradisyon ang disciple competition. Pagkatapos ng lahat, palaging may pagtatalo sa pagitan ng Hilaga at Timog, ngunit upang maiwasan ang paglaki ng sitwasyon, lahat ng isyo ay malulutas sa disciple competition ang mananalo ang magpapasya kung paano haharapin ang isyo. Ito rin ang dahilan kung bakit ang komunidad ng mga disipulo sa Timog na supernatural ay palaging mas mababa kaysa sa Hilaga sa loob ng maraming taon, dahil ang mga disipulo sa Hilaga ay sinusuportahan ng 10 dakilang pamilya. Nariyan ang malalaking pamilya ng mga alagad tulad ng pamilyang Singer upang magbigay ng gabay sa kanilang mga alagad. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng mga alagad sa Hilaga at Timog na bumubuo ng isang mabisyo na ikot. Kaya naman ang Timog ay laging sinusupil ng Hilaga. Bukod dito, ang mga batang mahuhusay na disipulo mula sa Hilaga at Timog ay may malaking pagkakaiba sa lakas. Sa mga nakaraang kompetisyon, ang mga resulta ay 9 na talo at 1 draw. Sa puntong ito, halatang medyo nahihiya si Leon.
Ang supernatural na komunidad ng mga disipulo sa Hilaga ay lumalakas at lumalakas. Kung magpapatuloy ito, marahil ang mga pamilyang disipulo sa Hilaga at ilang mga walang prinsipyong puwersa ay maaaring lumabag sa mga alituntuning itinakda ni Grant Lovelace noong nakaraan. Baka subukan nilang pag-isahin ang buong bansa. Pagdating ng panahon, hindi maiiwasan ang pagdanak ng dugo. Kaya naman, kamakailan lang ay nabahala si Leon dito. Ito ay dahil ang mga taong maaaring ipadala ni Cherry Villa ay masyadong kakaunti. Taon-taon, maaari lamang silang umasa sa isang taong iyon upang hindi makalusot sa sitwasyon. Tahimik na nakikinig si Philip bago siya kumunat ng noo at tumanggi, "I'm sorry, Villa Master Jefferson, but I can't help with this matter. Ayokong sumali sa Cherry Villa o sumali sa disciple competition. Walang halaga sa akin ang mga bagay na iyon. I have my affairs to deal with." Nang marinig ito, medyo nawala ng magawa si Leon at mabilis na sinabi, "Philip, pag-isipan mo ito. Hanggat sumasang-ayon kang lumahok, gagawin ko ang aking makakaya upang matulungan ka sa anumang bagay sa hinaharap." Tumingin si Philip kay Leon at nakitang seryoso ito. Gayunpaman, talagang ayaw ni Philip na masangkot sa mga alitan ng mga pamilyang alagad na ito. Ang supernatural na komunidad ng disipulo sa Hilaga at Timog ay walang kinalaman din sa kanya. Paumanhin, Villa Master Jefferson. Hindi kita matutulungan. Pagkasabi nun ay tumalikod na si Philip at aalis na sana. "Philip!" Biglang may sumigaw mula sa likod. Lumingon si Philip at nakita niya ang isang eksenang ikinagulat niya. Kabanata 2374. Nakaluhod talaga si Leon Jefferson. Sinabi niya, "Philip, taos-puso akong nagsusumamo sa iyo na kumatawan sa komunidad ng mga disipulong supernatural sa Timog sa disciple competition na ito. Hindi ko ito ginagawa para sa pansariling pakinabang kundi para sa higit na kabutihan at katatagan ng mga alagad sa Hilaga at Timog. Kami ay orihinal na isa, ngunit dahil sa kanilang mga ambisyosong tao, natagpuan namin ang aming sarili sa kasalukuyang sitwasyong ito." Noon, napansin ni G. Lovelace ang pagsasabwatan ng mga taong iyon at nagpa siya na gumamit ng mga paraan ng kamay na bakal upang patatagin ang kaguluhan ng mga alagad sa Hilaga at Timog. Ayokong makitang malunod sa mahabang ilog ng kasaysayan ang kanyang mga dakilang tagumpay, at ayokong makitang magkapatayan ang mga disipulo sa bansang ito. Wala nang natitira pang oras para sa atin sa mundong ito. Sana sa buhay ko, makita ko ang mga alagad sa Hilaga at Timog na nagkakaisa at nagkakasundo. Sana ay sama-sama nating labanan ang mga alagad mula sa labas ng bansa. Philip, sana mapagbigyan mo itong hiling ko. Natigilan si Philip habang nakatingin kay Leon na nakaluhod sa kanyang harapan. Isa siya sa 3 master ng Cherry Villa, at narinig ni Philip ang mga komento ng ibang tao tungkol sa kung paano siya naging disipulo ng ika-6 na sona. Sa ganoong kagalang-galang na katayuan at lakas, handa siyang lumuhad sa harap ni Felipe alang-alang sa kompetisyon ng alagad. Sa gayong kagandahang loob at birtod, siya ay tunay na isang dakilang tao. Mabilis na humakbang si Philip, tinulungan si Leon na tumayo, at sinabing, "Villa Master Jefferson, ano ang ginagawa mo? Please bumangon ka na. Papayag ako sa hiling mo." Bumangon si Leon sa tulong ni Philip, yumuko siya ng bahagya kay Philip, at sinabing, "Philip, sana hindi ka magagalit sa akin sa ginawa ko. Wala na talaga akong ibang choice. Ang mga alagad ng Cherry Villa ay lumiliit. Ang kompetisyon ng disipulo ngayong taon ay maaaring ang huling pagsubok para sa atin mula sa Hilaga. Kung matalo tayo muli, maaari tayong humarap sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay. Umaasa ako na maaari mong subukan ang iyong makakaya para matulungan kami." Napabuntong hininga si Philip at sinabing, "Kahit na mangako akong tutulungan ka, isang tagumpay lang ang makakamit ko." Bumantong hininga si Leon at sinabing, "Patuloy akong maghahanap ng mga taong lalahok." Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, "Kung nagtitiwala ka sa akin, matutulungan kitang dalhin ang kanilang mga tao." Nang marinig iyon, tuwang-tuwang nagtanong si Leon, "Talaga?" Tumango si Philip at sinabing, "Pero hindi ko matiyak na sasali ang ibang partido. Subukan ko lang." Yumuko si Leon at paulit-ulit na nagpasalamat kay Philip. "Salamat sa tulong mo. Sa hinaharap, kung kailangan mo ng tulong ko, magtanong lang at gagawin ko ang aking makakaya." "Salamat, Villa Master Jefferson. I'll take my leave, then," sabi ni Philip. Sa pagkakataong ito, biglang pinigilan ni Leon si Philip at sinabing, "Philip, mag-ingat ka sa lalaking katabi ni Miss Johnston. Napakalakas niya." Tumango si Philip at iniwan si Cherry Villa. Pagbalik niya sa Zodiac Palace, nakita niya si Win na naghihintay sa kanya pagdating niya sa entrance. "Winnie." Bulalas ni Philip, mabilis na tumakbo, at nagtanong, "Saan ka nang galing?"
Tumingin si Win kay Philip na tumakbo at malamig na sinabi, sumakay ka sa kotse. Natigilan si Philip habang nakatingin kay Win na agad namang sumakay sa sasakyan. Sumunod naman siya. Sa loob ng sasakyan, malungkot ang kapaligiran. Hindi kumibo si Win at naka-cross arms sa dibdib. Ang lamig ng mukha niya. Nang dumating ang kotse sa isang malapit na hotel, sa wakas ay nagsalita si Win, Philip, pupunta ako sa bahay ng Lovelace. Ang pamilya Lovelace. Napabulala si Philip at mabilis na sinabi, ano ang sinabi sa iyo ni Shane Lovelace? Hindi ka dapat maniwala sa kanya ng ganoon kadali. Siya ay mula sa radical na paksayo ng pamilya Lovelace. May masama siyang balak sa inyo ni Mila. Kung gusto bumalik ka sa Lovelace family, pwede kitang ihatid doon. Gayunpaman, pinutol ni Win si Philip at sinabing, hindi mo ako madadala doon. Ikaw ang kalaban ng pamilya Lovelace na napagdesisyonan ko sa bagay na ito. In a few days, babalik ako sa Lovelace family kasama siya. May mga bagay na kailangan kong harapin at imbestigahan ng mag-isa. Philip, salamat sa pagsama at pagprotekta sa akin sa mahabang panahon. Gayunpaman, tungkol sa pamilya Lovelace at sa aking mga magulang, gusto kong ako mismo ang humawak sa bagay na ito. Kabanata 2375. Mataimtim na tiningnan ni Philip si Win at nagtanong, sigurado ka bang gusto mong mag-isa? Matagal na natahimik si Win at sa wakas ay tumango, sinabing may malaking katiyakan, oo, sigurado ako. Gusto kong pumunta sa Lovelace family para tingnan. Saka ko lang malalaman kung ano ang gusto ko, kung ano ang gusto kong gawin, at tumingin si Win kay Philip nang may pagmamahal sa kanyang mga mata at sinabing, gusto ko rin ako ang babaeng nasa likod mo. Gusto kong magkaroon ng lakas at protektahan ka, Mila, at Nelson. Philip, ayokong maging pabigat sa iyo, lalo na ang walang kwentang palamuti gaya ng sinasabi ng iba. Palagi mo akong tahimik na tinutulungan. Hindi ko pa alam ang identity mo that time, let alone mine. Ngayon, ayoko masyado. Gusto ko lang malaman ang katotohanan at kung saan ang magiging landas ko sa hinaharap. Matapos makinig kay Win, tumahimik si Philip. Malungkot ang kapaligiran sa loob ng sasakyan. Nakakapanlumo na ang hirap huminga. Sa wakas, naningkit ang mga mata ni Philip sa sinabi niyang, okay, I agree. Gawin ang anumang gusto mong gawin, at alamin kung ano ang gusto mong malaman. Tandaan mo lang na asawa mo ako at laging nasa likod mo. Magkakaroon ka ng suporta ko at ng pamilya Clark. Ano man ang mga paghihirap na nararanasan mo o mga problemang hindi mo kayang lutisin, basta't sabihin mo sa akin, tutulungan kitang malutas ang mga ito. Nakinig si Win na may mga luhang tumutulo mula sa gilid ng kanyang mga mata. Niyakap niya ang leeg ni Philip at mahinang umiyak. Philip, salamat sa pagpaparaya at pag-unawa mo sa akin all this while. Alam kong masyado akong indecisive at mahina ang pag-iisip, pasensya na po. Ang sama ko. Babaguhin ko ang sarili ko. Sa huli, mahigpit na niyakap ni Philip si Win at sinabing, Winnie, we're husband and wife. Hindi mo kailangang magsabi ng mga ganyan. Naniniwala ako sa iyo at mahal kita, kaya kinukonsinti kita. Kahit anong gawin mo, susuportahan kita. Sa sinabi niyang iyon, itinulak ni Philip si Win palayo, seryosong tumingin sa lumuluha niyang mga mata, at sinabing, bago iyon, kailangan mong ipanga ko sa akin ang isang bagay. Ano ito? Tanong ni Win. Para sa iyong kaligtasan, bibigyan kita ng 4 na miyembro ng Shadow Squadron para laging protektahan ka. Ito lang ang hiling ko sa'yo. Hindi ko kilala ang Lovelace family. Nagbibigay sila sa akin ng isang masamang pakiramdam, at tila may iniisip sila. Habang sinabi iyon ni Philip, may bakas ng dilim sa kanyang mga mata. Tumango si Win at sinabing, okay, I promise you. Mag-iingat din ako sa kaligtasan ko. Pagkasabi noon, lumiit ang boses ni Win at sinabi niyang, after going to the Lovelace family this time, hindi ko alam kung kailan ako makakabalik. Ayon kay Shane, tatagal ito ng hindi bababa sa 3 buwan. Maraming bagay na kailangan kong personal na hanapin para mahanap ang mga sagot. Kaya, Philip, sa susunod na 3 buwan, ipauubaya ko na sa iyo sina Mila, Nelson, at Beacon Group. Tiningnan ni Philip si Win ng buong pagmamahal, hinaplos ang kanyang ulo, at sinabing, huwag kang mag-alala, aalagaan kong mabuti ang mga bata. Hihintayin kitang bumalik. Tumango si Win. Nga pala, may hinahanap ka ba sa Cherry Villa? Biglang may naisip si Philip at nagtanong. Humihingal si Win at may inilabas na maliit na itim na box mula sa kanyang handbag. Sa ilalim ng mga ilaw sa tainga, ang itim na kahon ay mukhang napakahiwaga. Napaka-espesyal din ng ukit sa ibabaw nitong itim na kahon. Tila larawan ito ng isang grupo ng mga sinaunang tao na may hawak na kaldero para magsagawa ng alchemy.
Tila nag-aalok din sila ng mga kayamanan. Ano ito? Kabanata 2376. Nagtatakang tanong ni Philip. Sabi ni Win, sinabi sa akin ni Shay na naiwan ito ng aking biological father sa Cherry Villa noon at ako lang ang makakapagbukas nito. Pero hindi ko alam kung paano buksan, kaya kailangan kong bumalik sa Lovelace family. Sinabi sa akin ni Shay na maraming sikreto at pamana sa aking paksayon. Ako lang ang makakapangasawa sa kabuuan ng sitwasyon ngayon. Hindi ako masyadong malinaw sa mga detalye. Kumunat ang noo ni Philip at kinuha ang maliit na itim na box sa kamay ni Win. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang tuntunin ng pananaw upang tuklasin ito ngunit tinanggihan ng maliit na itim na kahon ang pagsisiyasat ni Philip. Dahil iniwan ito sa iyo ng iyong biolohikal na ama, dapat mong panatilihin itong mabuti. Kapag bumalik ka sa pamilya Lovelace, dapat mong bigyang pansin ang iyong kaligtasan. Kung may mangyari, sabihin mo agad sa akin. Iyon ang huling mga tagubilin ni Philip. Tumango si Win at ngumiti. Kinabukasan, bumalik sina Philip at Win sa Riverdale. Aalis si Philip papuntang Senador Donna, ang bansa M. Naghahanda rin si Win para sa kanyang pagbabalik sa pamilya Lovelace. Matagal nang hindi naghihiwalay ang mag-asawa mula nang ikasal sila. Sa pagkakataong ito, ang 3 buwang paghihiwalay ay maaaring isang pagsubok para kay Win at Philip. Pinapunta ni Win si Philip sa airport, tiningnan siya ng may pag-aatubili, at sinabing, kapag nag-abroad ka, tandaan mong alagaan mo ang iyong sarili. Huwag mong baliktarin ang lahat. Pagkasabi noon, tumingin si Win kay Theo Xander sa tabi ni Philip at sinabing, Mr. Theo, alagaan mo si Philip kapag nasa ibang bansa ka. Nambola si Theo at mabilis na yumuko, young madam, you're too polite. Aalagaan kong mabuti si Mr. Clark. Makakasiguro ka. Tumingin si Philip kay Win, niyakap siya, at sinabing, ang mga shadow guard na inayos ko ay nakarating na sa Riverdale. Magpapakita lang sila kapag nasa panganib ka. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bilang karagdagan, iniwan ko ang Beacon Group sa mga kamay ni Mindy pansamantala. Balitaan mo ako kapag umalis ka na. Tumango si Win at sinabing, okay, I got it. Pagkaraan ng ilang sandali ay lumabas na rin si Fennel Lay sa waiting lounge, mukhang gwapo at galante. Tara na. Matapos kumaway ng paalam kay Win, sabay na sumakay sa eroplano sina Philip, Fennel, Theo, at 2 subordinate. Sa eroplano, sa first class cabin, sinabi ni Philip kay Fennel ang tungkol sa pagbabalik ni Win sa pamilya Lovelace. Mukhang seryoso rin si Fennel at sinabing, hindi talaga madali para sa iyo na makialam sa paggamit nito dahil private affairs iyon ni Win. Bukod dito, ayon sa natanggap kong balita, ang pamilya Lovelace ay nagsimula ng lumabas sa ilalim ng lupa at medyo aktibong-aktibo. Malamang ay may ambisyon silang bumalik sa bansa. Gayunpaman, ang pamilya Lovelace ay sama-samang hinatulan ng iyong ama at ilang iba pang malalaking tao, pagkatapos ng lahat. Maging ang Imperial Preceptor ay nagbigay ng huling utos, kaya kailangan pa rin nilang manatiling wala sa paningin sa ngayon. Hindi sila manggahas na maging masyadong mayabang. Matapos pakinggan ang mga salita ni Fennel, tumango si Philip, huminga ng malalim, at sinabing, hindi ko maiwasang maramdaman na may sabwatan dito. It's either the Lovelace family or some other forces who are involved in it. Napangiti si Fennel at sinabing, huwag kang mag-alala. Ikaw na ngayon ang batang patriarch ng pamilya Clark. Sino ba ang may lakas ng loob na gumawa ng kahit ano sa iyo? Ito ang higit na dahilan para ikaw ay magiging mayabang at nangingibabaw ngayon. Ipaalam sa lahat kung sino ka. Nilaybot ni Philip ang mga mata kay Fennel at sinabing, hindi na kailangang maging mataas ang profile. Marami pa akong kailangang harapin. Nagkibit balikat si Fennel, nagsuot ng sunglasses, at pumikit para magpahinga. Sa sandaling ito, isang halimuyak ang umalangaw-ngaw, at isang magandang figure ang nagmamadaling pumasok. Nakaistilong nakasuot siya ng sunglasses at sun hat. Siya ay may magandang figure at hitsura. Nakasuot siya ng backless at low-cut na damit na mula sa isang designer brand. Isang babaeng katulong ang sumunod sa kanya. Pagkaupo niya, huminga siya ng mahabang panahon at tuwang-tuwang sinabing, sa wakas makakapagbakasyon na ako sa ibang bansa. Sa sandaling ito, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Philip. Napabulalas siya, Philip Clark. Bakit nandito ka rin? Kabanata 2377. Nang marinig ang malambot at matamis na boses na ito, lumingon si Philip at nakita ang isang pamilyar na nakangiting mukha. Ito ay maganda at cute. Kahit sinong lalaki ay matutuwa sa ngiting iyon. Bukod dito, ang kabilang partido ay nakasuot ng mga sexy at lantad na damit. Ang kanyang figure ay perpekto at sa buong display sa harap ni Philip. Vivi Ju, bakit nasa eroplano din siya?
Oh, ikaw talaga. Bulas ni Vivi at tumakbo kaagad. Niyakap niya ang braso ni Philip at maso yung samandal sa balikat nito. Ang sino mang hindi nakakaalam ay hindi makakaunawa sa dalawang ito ay mag-asawa. Mukhang walang magawa si Philip at mabilis na tinulak si Vivi. Inikot niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Hoy, wow, keep your distance. Ako ay isang lalaking may asawa at mga anak. Ikaw ang fiancé ni Ethan. Huwag kang lalapit sa akin. Ang iba ay magchichismisan." Panipi. Galit na tinitigan ni Vivi si Philip at binitawan ang braso nito. Umupo siya sa tabi niya at bamulong, "Marunong ka talagang tumama sa masakit na lugar. Wala akong kinalaman kay Ethan. Kahit na may marriage contract, ito ay inayos ng mga matatanda sa pamilya. Wala itong kinalaman sa akin. Hindi ko ito aaminin. Anong panahon na ngayon? Dapat nating itaguyod ang kalayaan ng kasal. At saka, meron na akong nagustuhan." Speaking of this, unti-unting humina ang boses ni Vivi. Kumunat ang noo ni Philip at nagtanong, "May gusto ka ba? Damn it, sabihin mo sa akin kung sino ito. Wawasakin ko siya ngayon din." Nang marinig ito, galit na tinanggap ni Vivi ang kanyang paa at sinabing, "Bakit mo naman itatanong kung alam mo na?" Pagkatapos, ngumuso siya, nag-cross arms, tumalikod, at nag-pout. Ayaw na niyang bigyan pa ng pansin si Philip. Walang magawa si Philip. Wala man lang siyang nagawa, kaya bakit ang ganda ng kanyang alindog? Hindi ang love triangle na ito ang gusto niya. "Miss Ju, sabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi talaga kita gusto. Ordinaryong magkaibigan lang kami. Mayroon akong Winnie at hindi ko talaga kayang hawakan ang sinuman sa aking puso. Naiintindihan mo ba?" Sinimulan siyang hikayatin ni Philip. Nang marinig ito, biglang nanlabo ang mga mata ni Vivi. Gayunpaman, maya-maya'y sumili ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Sabi niya, "Kung sino ang gusto ko ay negosyo ko. Wala itong kinalaman sa iyo. Kailangan mo lang malaman na gusto kita. Hindi rin ako makikialam sa kasal nyo, kaya dapat gawin iyon." Galit na galit si Philip. Anong klaseng love concept ito? Bumigay si Philip. "As you wish," sabi ni Philip bago siya sumandal at pumikit para magpahinga. Pagmulat niya, nalaman niyang kanina pa nag-uusap sina Vivi at Fennel. Ang paksa ng pag-uusap ay tungkol kay Philip. Talagang nagtatanong ang dalagang ito tungkol sa kanya. Walang magawa si Philip. Tumayo siya at lumabas ng first class cabin. Papunta na sana siya sa washroom. Pagdating niya sa pintuan, itinulak si Philip ng isang medyo may edad na babae na may hawak na umiiyak na bata at sumigaw, "Umalis ka. Hayaan mo muna ang apo ko." Pagkasabi niyon, marahas na pinandilatan ng medyo may edad na babae si Philip at itinulak ito palayo. Pinapasok niya ang bata at nilock ang pinto sa likod niya. Kabanata 2378. Si Philip ay mukhang walang magawa ngunit walang sinabi. Humingi ng paumanhin ang flight attendant na may magandang figure na nakasuot ng pulang uniforme at itim na medyas, "Pasensya na po, sir, mangyaring maghintay ng ilang sandali." Ngumiti si Philip, ilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang pantalon, at naghintay. Ito ay dahil ito ang washroom para sa mga first class na pasahero. Malinaw, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay tumakbo mula sa business class sa likod at inookupahan ang first class na banyo. Gayunpaman, pagkatapos ng isang minutong paghihintay, hindi pa rin lumalabas ang nasa katanghaliang gulang na babae. Kumunat ang noo ni Philip, inabot, at kumatok sa pinto. Tanong niya, "Excuse me, tapos ka na ba?" Ang pasaway na boses ng medyo may edad na babae ay nanggaling sa loob, "Bakit ka kumakatok? Hindi mo ba alam na may tao sa loob?" Napagalitan si Philip at lalong nawala ng magawa. Nakayuko din ang flight attendant sa gilid. Pagkatapos, humakbang siya, kumatok muli sa pinto, at sinabing, "Madam, pakibilasan. Ito ang first class na banyo. Mahigit 10 minuto ka na sa loob. Naghihintay na ang ibang pasahero." Flatter. Bumukas ang pinto at marahas na tinitigan ng nasa katanghaliang gulang na babaeng may hawak sa bata ang flight attendant. She scolded, "Bakit ka kumakatok? Anong first class? Ang banyo ba ay nahahati din sa ibang klase? Kung nagmamadali siya, sabihin sa kanya na pumunta sa ibang lugar. Bakit mo ako minamadali? Paano kung may mangyari sa apo ko mula sa pagmamadali?" Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay napaka hindi makatwiran. Halatang inuokupan niya ang first class na washroom ngunit ngayon ay pinagagalitin ang iba. Ang masama pa ay nang tingnan ng flight attendant ang loob ng washroom, ang gulo. Ang mga tuwalya ng papel ay itinapon din kung saan-saan. Masyadong poon ang ugali ng mga babaeng nasa katanghaliang gulang. "Excuse me, bumalik ka na sa upuan mo." Walang magawa ang flight attendant at kaya lang sumuko.
Binuhat ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang maliit na apo at mariing tinitigan ang flight attendant. Then, her eyes fell on Philip as she scolded, "Ikaw ba ang nagmamadali sa akin? Tingnan natin kung paano ka papasok sa washroom ngayon." Sinilip ni Philip ang loob at nakitang hindi magagamit ang banyo. Kaya naman, lumingon siya para titigan ang nasa katanghaliang gulang na babae at sinabing, "Excuse me, please clean up after yourself. Kailangan din ng iba na gumamit ng washroom." "Nako, kakaiba. Hinihiling mo bang linisin ko ito? Bakit ako dapat? Ako ay isang pasahero. Hindi ba ito ang flight attendant? Sabihin mo sa kanya na linisin ito." Niyakap ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang munting apo at ngumisi. Nagdilim ang mga mata ni Philip. Medyo nakaramdam siya ng galit habang sinasabi, "Tao ka na sa 40s or 50s. Wala bang nagturo sa iyo ng tamang etiquette?" Galit na galit ang nasa katanghaliang babae sa kanyang sinabi. Siya ay isang babae mula sa kanayunan na hindi pa nakapag-aral o nakatanggap ng maayos na edukasyon. Dahil naging direktor ng isang nakalistang kumpanya sa ibang bansa ang kanyang anak kaya bigla siyang naging mayaman. Dahil dito, hindi nahuli ang kanyang ugali. Kaya naman, marami siyang nasaktan. Gayunpaman, dahil sa kanyang anak, hindi siya natakot. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon siya ng masungit na ugali. Bukod dito, kinasusuklaman niya ito kapag sinabi ng mga tao na hindi siya kultura at hindi sibilisado. Agad niyang itinuro si Philip at pinag-uusapan, "Ano ang pinagsasabi mo? Sinong tinatawag mong uncivilized? Sino ka sa tingin mo? How dare you criticize me? Sinasabi ko sa iyo, ang washroom na ito ay mukhang ganito sa simula." Then, nakipagtalo si Philip sa medyo may edad na babae. Sa huli, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nagsimulang sampain si Philip sa ibang paraan. "Bastos ka! Isinusumpa ko na hindi ka na magkakaroon ng anak at liligawan ka ng asawa mo. Galit na galit ako. Sino ka sa tingin mo?" Habang nagmumura, gusto rin ng babaeng nasa katanghaliang gulang si Philip. Bilang resulta, smack! Sinampal siya ni Philip at malamig na sinabi, "Hiningi mo. Huwag mong isipin na hindi ako mangangahas na manakit ng matandang babae." Kabanata 2379. Malinis at mapagpasyahan ang sampal na ito. Ang malutong na sampal ay bumulaga sa maraming pasahero sa business class cabin. Napatingin silang lahat. Wow! Masyadong mabangis ang binata. I think it's well deserved. Napaka-uncivilized ng matandang babae simula nang sumakay siya sa eroplano. Ang bata ay patuloy na umiiyak at tumatakbo sa paligid. Pinagalitan pa niya ang ilang pasaherong kasama niya. Magaling! Matagal ko nang gustong sampelan ang matandang babaeng iyon. Hindi pa ako nakakita ng ganoong di makatuwirang tao. Isang grupo ng mga pasahero ng business class ang nagsalita sa sandaling ito at tumayo sa gilid ni Philip. Bumalik kay Philip. Matapos siyang sampelan ni Philip, matagal na hindi nag-react ang nasa middle-aged na babae. Hinawakan ng kabilang partido ang kanyang pisngi na mabilis na namula at namamaga na puno ng takot ang mukha. Then, the middle-aged woman roared hysterically, "Ah, you little b***** starred. How dare you beat me? Sino ka ba? How dare you hit me? Alam mo ba kung sino ang anak ko? Patay ka. Sinasabi ko sa iyo, patay ka. Ipapapatay kita sa anak ko." Nabaliw ang nasa katanghaliang gulang na babae. Mula nang umalis siya sa kanayunan, nadama niya na siya ay nakahihigit sa iba at minamaliit ang lahat. Kahit saan siya magpunta, iginagalang siya at minamahal ng lahat. Gayunpaman, sinampal siya ngayon ng isang mabahong brat na wala lang. Galit na galit siya. Bukod dito, dahil napapaligiran siya ng napakaraming tao, nawalan siya ng dignidad. Gayunpaman, malamig na tiningnan ni Philip ang hysterical na nasa katanghaliang gulang na babae at inulit, "Itinuturo ko sa iyo na kumilos ng maayos. Ngayon, linisin mo agad itong palikuran kung hindi, hindi ako papayag sa iyo." Nang marinig ito ng nasa katanghaliang gulang na babae ay lalo pang nenas. Tinuro niya si Philip at nagmura, "Maghintay ka lang. Panipi." Pagkatapos, agad siyang tumakbo pabalik kasama ang kanyang maliit na apo. Hindi nagtagal, bumalik siya kasama ang isang matabang lalaki. "Anak, siya na. Itong maliit na bastard na ito ang nakabangga sa akin. Tingnan mo lang mukha ko. Namamaga pa. Dapat kang manindigan para sa akin at turuan ang walang alam na brat na ito ng isang mahirap na leksyon." Hinailan ng nasa katanghaliang babae ang kanyang anak at nagsimulang magtantrum. Pinalaki ng matabang lalaki si Philip at galit na tinanong, "Sinaktan mo ba ang aking ina?" Inilagay ni Philip ang kanyang mga kamay sa mga bulsa ng kanyang pantalon at sinabing, "Ako ito. Nililigawan mo si kamatayan. Alam mo ba kung sino ako? How dare you hit my mother?
Inutusan kita ngayon na lumuhad at humingi ng tawad sa aking ina. Kung hindi, ay deport ka bago ka makarating sa Senador Donna. Madakip ka rin at makukulong ng ilang araw. Mahigpit na banta ng matabang lalaki. Umaatres na sana ang isang ordinaryong tao. Sa gilid, ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nanunuya at namula. Little B** starred, patay ka. Alam mo ba kung sino ang anak ko? Ang aking anak ay ang direktor ng McCall Group sa Senador Donna. Ang mga immigration sa Senador Donna ay madalas na naghahapunan kasama ang aking anak. Hanggat sinabi ng anak ko, huhulihin ka at ipapatapon pagdating mo sa Senador Donna. Kung ayaw mong magkagulo, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Bayaran mo rin ang mental trauma mo sa akin. Hindi naman gaano, $100,000 lang. Pagkasabi nito ay tumingin ang nasa katanghaliang gulang na babae kay Philip na may nakakalokong ngiti. Para bang sa sandaling ito, ang munting brat na ito ay isang tupa lamang na naghihintay na katayin sa kanyang mga mata. Sa likod nila, napatigil sa pagsasalita ang mga pasahero iyon sa business class nang marinig nila ang sinasabi ng medyo may edad na babae. Natakot sila. Kabanata 2400. Ang direktor ng McCall Group. Hindi katakatakang kumilos ang nasa katanghaliang gulang na babae ng mayabang. Ang McCall Group ay isa sa nangungunang 5 negosyo sa Senador Donna. Sinasabing napakalaki ng background at kapangyarihan sa likod ng McCall Group. May kaugnayan din ito sa Federal Intelligence Agency at Hall of the Underworld. Hindi sila magugulo. Ang matabang lalaki ay tumingin kay Philip ng mayabang at sinabing, bakit, kailangan mo pa bang pag-isipan ito? Ikaw ay isang basura sa klase ng ekonomiya, ngunit naglakas loob kang pumasok sa klase ng negosyo. Napagkamala ng mataba na nasa katanghaliang gulang na si Philip ay isang ekonomikong pasahero. Mabilis na pumasok ang flight attendant at sinabing, Sir, pasensya na, first class na pasahero ito. Ang dahilan ng insidente ay inokupa ng nanay mo ang first class na banyo at gumawa ng gulo sa loob. Pinakiusapan lang ng ginoong ito ang iyong ina na maglinis ng kanyang sarili. Matapos makinig sa flight attendant, dumilim ang mukha ng matabang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang lalaking nasa harapan niya ay isa pala talagang first class na pasahero. Nahulog sa malalim na pag-iisip ang taong grasa. Hindi kaya may maimpluwensyang pagkakakilanlan ang lalaking ito. Anak, ano bang iniisip mo? First class pa lang. Kailangan lang nating gumastos ng mas maraming pera. Hindi naman kasi kami nakakaupo kanina. Dahil lang sa hindi kami makaagaw ng upuan sa pagkakataong ito ay nakuha ng brat na ito sa pwesto. Nagmura ang medyo may edad na babae. Tumango ang matabang lalaki at naramdaman niyang may punto ang kanyang ina. Kaya naman agad niyang pinag-uusapan, I don't care if you're a first class passenger. Sa ngayon, kailangan mong lumuhad at humingi ng tawad sa aking ina. Kung hindi, gagawa ako ng paraan para harapin ka. Walang magawa si Philip. Sinulyapan niya ang matabang lalaki at sinabing, paano kung hindi ako lumuhad? Agad na sumigaw ang matabang lalaki, tumanggi ka ba? Bubugbugin kita hanggang mamatay. Pagkasabi noon ay kumilos ang taong grasa para sampelan si Philip. Ganito siya palagi kapag nasa labas siya. Siya ay nagkaroon ng isang hindi kapani-pani walang maikling init ng ulo. Malamig na ngumiti si Philip, itinaas ang kamay, at hinawakan ang kamay ng matabang lalaki. Agad namang natigilan ang taong grasa. Ang kanyang kamay ay hinawakan sa hangin ng kabilang partido, at nang subukan niyang umatras, naramdaman niya na para itong naklamp ng isang bakal na vice. Hindi niya mabawi ang kamay niya. Bitawan mo ako, sigaw ng matabang lalaki. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Philip, like mother like son. Dahil hindi mo alam ang mga alituntunin, hayaan mo akong turuan ka ng magandang leksyon. Basag. Sa kaunting puwersa, nabali ni Philip ang braso ng matabang lalaki. Tapos, smack. Sinampal ni Philip ang matabang lalaki, pinalipad siya. Kaagad, umikot ang matabang lalaki ng ilang beses sa himpapawid at bumagsak ng husto sa sahig. Hooray! Sa isang kahabag-habag na sigaw, bumagsak sa sahig ang taong grasa. Hinawakan niya ang kanyang naputol na kanang kamay, tinitigan si Philip ng may galit, at sumigaw, how dare you make a move on me? Patay ka! Papatayin kita! Wait lang! Takot na ang nasa katanghaliang babae sa walang awa na pag-atake ni Philip. Mabilis niyang tinulungan ang kanyang anak na makatayo at pinagalitan, you brat, you broke my son's hand. Hindi ka namin pababayaan. Maghintay ka lang. Pagbaba natin ng eroplano, hahanapin ang anak ko nang haharap sa iyo. Matapos sabihin iyon, ay nalalaya ng nasa katanghaliang gulang na babae ang kanyang anak at gusto nang umalis. Gayunpaman, humakbang si Philip at mahinang sinabi, aalis ka na ba? Hindi nalinas ang palikuran.
Gusto mo bang ipasok kita sa banyo? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.